Ginang G, tungkol sa sakit ni Batang Master G. Hindi pa namin mahanap ang sanhi sa ngayon. Ano? Ang lahat ng miyembro ng Kyushu Medical Pulse Association ninyo ay galing sa mga tanyag na pamilya ng mga tradisyonal na doktor? At may hawak kayong halos 1,000 sinaunang mga reseta? Bilang pinuno po, paanong wala kayong magawa? Nabibigay ako sa inyo taon-taon ng mahigit $1 bilyong sa pananaliksik ninyo, pero kahit ang sanhi ng sakit, di nyo pa rin mahanap? Napapakain ba ako ng mga taong walang silbi? Ginang G, pwede po ninyong subukan na hingin ang tulong ng mga doktor sa Jintang Hospital. Baka sakaling malaman nila ang sakit. Jintang Hospital? Iyan ba yung may pinakamataas na kalidad ng teknolohiya sa mundo? Sige, kahit magkano pa ang halaga, imbitahan ninyo ang mga doktor mula sa Jintang Hospital para gamutin ang aking anak. Opo. Ma, inimbitahan ko po si Director Lee mula sa Jintang Hospital para tingnan ang kuya ko. Director Lee, pakiusap, tingnan mo ang anak ko. 2 araw na ang nakalipas, nang bigla na lang siyang himatayin. Sobra po akong nag-aalala, tingnan mo na siya agad. Ang sakit po ni Batang Master G ay dahil sa matinding stress, ngunit ang mga sintomas ay medyo malabo at mahirap intindihin. Sa tingin ko po, kailangan kumilos na ng ating direktor. Kung ganoon, papuntahin nyo na siya rito. Tama, Ang aming direktor po ay misteryosong tao. Si Vicente Canosul lang ang nakakita sa kanya. At saka, matagal na siyang nawawala. Kaya baka walang makahanap sa kanya. anong gagawin natin ngayon? Sa ngayon, isa lang ang taong makapagliligtas kay Batang Master G. Siya ang Diyos ng Medicina Fan Chen Ke. Panchenka? Sabi nila, ang taong iyon ay may kakayahang bumuhay muli at ang lahat ng mahihiwagang sakit ay madali lang para sa kanya. Kung naririto siya, tiyak na gagaling ang anak ko. Subalit kahit na may naririnig tayong balita sa kinaroroonan niya, medyo mahirap ang kailangan nating gawin. Una, ang paghahanap sa kanya. Hanapin siya, gamitin ang malaking pera para hanapin ang kinaroroonan ni Fan Chenke. Opo. Dr. Wen. Dr. Wen? Dr. Wen po. Ito po ang aming Agriculture Research Institute na bagong labas na itlog na non-GMO. Hindi pa po ito binebenta sa iba. Pakisubukan po. Umalis ka nga rito. Ako muna. Dr. Wen, nirentahan ko na ang 5,000 taong matandang bundok sa China na pinanggagalingan ng mga snow lotus. Basta't kailangan mo po, gagamit ako ng helicopter para ipadala agad sa iyo. Pati ako. Pati rin ako. Tingnan mo po, Dr. Wen. Ito ang pinakamagandang klase ng jade mula sa minahan ng pamilya namin. Lahat naman ng mga babae gustong maging maganda. Hoy, anong binibida mo dyan? Mas maganda ang snow lotus ko. Matandang hukluban ka. Bakit mo ako tinutulak? Tama na ang ingay. Tama na po. Tumigil na kayong lahat. Tingnan niyo ang inyong mga sarili. Bawat isa sa inyo ay malalaking pangalan sa industriya. Pero bakit kayo nagsisiksikan dito sa maliit kong klinika buong araw? Dra, Wen, gusto lang po naming iparating ang aming taus-pusong pasasalamat. Tama po, totoo iyon. Tungkol sa intensyon nyo, tinatanggap ko ito, ngunit hindi ko pwedeng tanggapin ang mga regalong ito. Tsaka, tingin nyo ba ay nangangailangan ako ng mga ganitong bagay? Sige na! Sige na! Ibaling nyo na ang lahat ng iyan. Butler, sigurado ka ba na dito nakatira si Diyos ng medisina? Opo, madam. Base sa impormasyong nakuha sa investigasyon, dito nga nakatira si Diyos ng Medicina Fan Chen Ke. Paano namang tumira si Diyos ng medisina sa ganito kapangit na lugar? Hayaan mo na, basta magamot lang ang sakit ni Yanjao, ayos na. Halina kayo. Sa inyo, sino ang tinatawag na Diyos ng Medicina Fan Chen Ke? Ako si Dra. Wen ng klinikang ito. Magpapatingin ba kayong dalawa? Nabalitaan ko na, si Diyos ng medisina dito ay magaling na doktor at may kakayahang magpagaling ng malubha. Nagmamakaawa po ako sa inyo, tulungan niyo ang anak ko. Ipasok nyo na ang kuya ko. Siya pala iyon. Tang-tang, pwedeng ka bang maging girlfriend ko? Mamahalin kita habang buhay. Sagutin mo na. Sagutin mo na. Sagutin mo na. Sagutin mo na. Aju, may mahalaga akong gagawin ngayon. Kailangan ko nang umalis. Mag-ingat ka.
Kuya Zhao, di ba ang Wen Tangtang na iyan ay ang walang kwentang anak ng pamilya? Pamilyang Wen, balak mo ba talagang magpakasal sa kanya? Oo nga, Kuya Joe. Ang pamilya mo ang pinakamayaman sa Jiangcheng. Habang itong si Wen Tangtang ay galing sa pamilyang walang sinabi, hindi dahil niligtas kanya, ay kailangan mo nang magpakasal sa kanya, di ba? Kahit na pumayag ka pa, papayag ba ang nanay mo? Ano ba ang iniisip nyo? Pinaglalaroan ko lang siya. Napakahusay talaga ng ating si Kuya Zhao. Ang ating si Kuya Zhao ay matatawag nating isang taong marami nang naging babae, ngunit hindi kailanman nahulog ang loob. Ang taong ito, hindi ko siya gagamutin. Ano? Walang hiya ito. Kalabisan na ito. Ang pamilyang G namin ang pinakamayaman sa Jiangcheng at hindi pa kami nandidiri sa maliit mong klinika. Tapos ikaw pa itong kung umasta ay parang kung sino. Wala ka ba talagang takot na kalabanin ang aming pamilyang G? Ang pinakamayaman sa Jiangcheng? Sino ba ang hindi nakakaalam niyan? Naku, takot na takot po ako. Anong itinatawa-tawa nyo? Ang pagpapagamot sa nakakatandang Panginoon ng pamilyang G sa isang hamak na babaeng gaya mo ay isang malaking karangalan. Kapag kinalaban nyo ang pamilyang G, hindi ka ba natatakot na ang maliit na klinikang ito ay tuluyang magsara? Kayo pong taga-pamilyang G. Napakatindi rin po ng inyong kayabangan. Oo nga. Nagawa pa nilang sabihing pasasarain nila ang klinika ni Dr. Wen. Ito na siguro ang pinakamalaking biro na narinig ko ngayong taon. Ha 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 ha. Nandito kami para magpagamot, hindi para makipag-away. Opo, Ginang G, mukhang nakapagpalaki ka nga ng isang masunuring alaga. ikaw. Sinisubukan mo ba ang pasensya ko? Ang pamilyang G namin, isang kamay lang ay kaya kang tapusin. Gusto ko ngang makita kung paano tayo tatapusin nitong pinakamayamang si Miss G ng Dr. Wen gamit ang isang kamay lang. Ikaw, Tumahimik ka? Dr. Wen, ang anak kong si King He ay medyo laki sa layaw, kaya kung mayroon man siyang nagawa na nakakainsulto sa inyo, sana po ay patawarin niyo siya. Basta't mailigtas niyo ang anak ko, ibibigay ko ang kahit anong hilingin niyo. Hindi ko kailangan iyan. Basta't mapagaling mo ang anak ko, bibigyan kita ng kalahati ng shares sa G Group, bukod pa sa 3 pang kahilingan. Hindi ako interesado. Makaalis na kayo. Dr. Wen, hindi ba't naging doktor ka para magligtas ng buhay? Kung ayaw mong gamutin ang anak ko, siguro naman ay may dahilan ka? Ang una kong patakaran sa panggagamot dito sa Wen Tangtang ay magligtas lamang ng mabubuting tao, hindi sa masasama, lalong-lalo na sa mga taong walang kagandahang asal. Ginang G, makaalis na po kayo. Masyado kang mayabang. Napakabuti ng puso ng aming young master. Paano siya magiging ganoong klaseng tao? Nawala raw moralidad? Ah, alam ko na. Ikaw na babae ka? Nais mo lang siguro kumuha sa pamilyang G ng mas malaking bayad. Sinasabi ko sa iyo, hindi mangyayari iyon. Napakaingay. Gana ka pang saktan ako? Ikaw. Huwag kang bastos. Ginang G, may ikukuwento ako sa iyo. 5 taon na ang nakararaan, may nailigtas akong lalaki na punong-puno ng sugat. Ginamit ko ang loob ng 1 taon para alagaan siya hanggang sa bumuti ang pakiramdam niya. Noong 18 kaarawan ko, umamin siya sa akin. Sinabing mamahalin at aalagaan niya ako habang buhay. Totoo naman, para siyang sinag ng liwanag na nagbigay ng kulay sa madilim kong buhay. Akala ko dati, magpapatuloy na ang ganoong kaligayahan, pero sinampal ako ng tadhana at muli akong ibinulid sa kalungkutan. Ang totoo, yung relasyong pinaghirapan kong buuin ay laro-laro lang pala para sa ibang tao. Mula noon, nag-aral na akong mabuti ng medisina at nanumpa ako na ang mga mabubuting tao lang ang gagamutin ko. Para naman sa mga masasamang tao, hayaan silang parusahan ng langit. Ang alam lang natin ay nagawa ni Dr. Wen sa loob lang ng 3 taon na resolbahin ang 10 pinakamahihirap na problema sa medisina. Ngunit hindi natin alam na ganoon pala ang naging karanasan niya sa buhay. Oo nga. Buti na lang at iniwan niya ang lalaki ngayon. Napakabuting desisyon. Isang karangalan para sa bansa natin na magkaroon ng isang sumisikat na bituin sa larangan ng medisina tulad ni Dr. Wen. Dr. Wen, yung masamang lalaking sinasabi mo, hindi kaya ang anak ko na si Ji Yanzhou iyon? Mukhang nahulaan ni Ginang G. Dr. Wen, hindi ko akalain na magagawa ng anak ko ang ganung bagay. Ako na ang hihingi ng paumanhin.
para sa anak ko. Pero, siya lang ang nag-iisa kong anak, nagmamakaawa ako sa'yo, iligtas mo siya po, luluhod ako, sa harapan mo. Ma! Nay, huwag kang maniniwala sa sinasabi niya. Papanindigan mo ba agad ang lahat ng sinabi niya? Napakabuting tao ng kuya ko. Siguradong hindi mo lang siya kayang pagalingin, kaya naninira ka na lang. Wala ka bang hiya? Chinghe, tayo ang may pagkakamali. Kay Dr. Wen. Dr. Wen, nagmamakaawa ako. Tulungan mong mabuhay ang anak ko. Ma, Sinabi ko na, hindi ko siya tutulungan. Siyempre, hindi niya tutulungan iyan dahil hindi naman talaga siya henyo sa medisina. Hindi talaga siya si Fanchenke. Sa pagkakaalam ko, kasalukuyang nagbabakasyon ang Healer God sa ibang bansa. At ang babaeng iyan ay isa lamang mapagkunwari. Ano? Hindi siya ang healer god? Ma, sabi ko naman sa inyo manloloko ang babaeng iyan. Ang pangalang Fanchenke. Pakinggan pa lang, mukhang sa matandang lalaki na. Ang babaeng ito, halatang nasa 20 anyos pa lang. Siguradong peke iyan. At saka, mismong si Director Lee ng ospital ng Jintang na ang nagsabi na isa siyang mapagkunwari. Ngayon, naniniwala ka na ba? Galing siya sa ospital ng Jintang? Oo, madam. Maging si Director Lee ng ospital ng Jintang ay nagsabing peke siya, kaya siguradong hindi siya totoo. Kakacheck ko lang. Isa lang siyang anak ng pamilya. Pamilyang Wen, na binaliwala at walang silbi. Samantalang si second young mistress ng pamilyang Wen ay may talent sa medisina, sa edad na 21, pumasok na siya sa ospital ng Jintang bilang isang intern. Totoo yan. Si second young mistress ng pamilyang Wen na si Wen Chuning, naaalala ko siya. Talagang may galing siya. At itong si eldest Miss Wen. Balita ko, hindi man lang nakatapos ng kolehiyo at ngayon napunta na lang sa squatters area para maging doktor. Ang taong hindi man lang nakatapos ng kolehiyo, gusto pang dumikit sa kuya ko? Mukhang gustong-gusto niyang kumatay sa mayayaman. Baliw na talaga siya. Dr. Wen, wala akong ginagawang masama sa iyo. Bakit mo ako niloloko? Pinaniwala mo pa ako na ikaw ang healer god at pinapaluhod mo pa ako. Inaabala mo ang pagpapagamot sa anak ko, ang responsibilidad na ito. Kaya mo bang panagutan? Kaya pala ayaw tumulong ni Dr. Wen. Dahil sa mga katulad nyo, bagay ba sa inyo ang tulong? Tama. Noong kailangan nyo si Dr. Wen, nakaluhod pa kayong nagmamakaawa. Ngayong hindi na nyo kailangan, bigla na lang kayong nagbago. Ang pagtulong sa mga katulad nyo ay parang pagtulong lang sa ahas na nangangagat ng taong nagligtas sa kanya. Kayo, napakatapang nyo? Tingnan mo, Ginangji. Parehong-pareho kayo ng anak mo. Parehong mapagkunwari at nakakadiri. Maging healer god man ako o hindi, walang saysay iyon. Dahil ang mga taong gaya nyo, hindi ko tutulungan. Magsialis na kayo. Nabuking ka na? Nagagawa mo pa ring manloko rito? Wala ka talagang takot mamatay. Ang healer god na si Fanchenke ay may pambihirang galing sa gamutan at kayang magligtas ng buhay. Ikaw na hamak na dalagita lang, baka kahit pangalan ng mga halamang gamot ay hindi mo pa alam. Doktor, pakiusap po. Iligtas niyo ang anak ko. Doktor, nagmamakaawa po ako sa inyo. Wala na pong malay ang anak ko. Pakiusap po, iligtas niyo siya. Huwag kang ganyan, tumayo ka na. Hayaan mong suriin ko ang kalagayan ng bata. Bilis! Walang alam sa medisina ang Wentangtang na iyan, isa lang siyang manloloko. Ang tunay na eksperto sa medisina ay ang ating Director Lee mula sa ospital ng Jintang. Ginang inay, isa siyang manloloko, wag po kayong maniwala sa kanya. Pero ang anak ko, sabi po ng aking tiya, magaling ang serbisyo dito sa klinika, di ba? Nagkamali ba ako ng pinuntahan? Galing ka ba sa ospital ng Jintang? Oo, ako nga ang chief physician ng ospital ng Jintang. Sige, ang batang ito ay ipapaubaya ko sa'yo. Ipakita mo sa akin ang iyong kakayahan. Dr. Wen, karangalan mo na ang mapayagang. Gumamot dito. Sulit-sulitin mo na ito. Ma, tingnan mo, sabi ko na nga ba wala siyang alam sa medisina. Ngayong mayabang siyang nag-uutos sa Director Lee na iligtas ang bata. Hindi ko alam kung saan siya kumuha ng 3 aktor. Lakas ng loob niyang sabihing karangalan ito para sa Director Lee. Hoy bata, kung kaya mong gamutin, gawin mo. Kung hindi ay lumayo ka. Hindi naman kita minaliit. Pero,
kailangang maging tapat sa sarili. Ngayon, ipakikita ko sa iyo ang tunay na galing ng ospital ng Jintang dahil hindi mo ito basta-basta na lang makikita kung saan. Namumutla siya? Nangingitim ang mga labi? Ito ay sintomas ng matinding panghihina ng katawan. Anong gagawin natin, doktor? Ako, dinala ko na ang anak ko sa ospital noon, pero wala silang makitang problema. Natatakot po ako na baka huli na ang lahat para sa kanya. Huwag kang mag-alala dahil narito ako. 100% titiyakin ko na magiging masigla uli ang anak mo. Bata, ipakikita ko sa iyo ang tunay na medisina. Sige, gawin mo ang gusto mo. Ang Direktor Lee na ito ay parang magaling, pero wala naman palang alam. Nakikita niyang ang bata ay may sakit na Jueyin Bikiao, pero hindi niya nakikitang dahil ito sa maling gamot. Kaya nalason ang bata. Ang kailangang gawin ngayon ay alisin ang lason. Ang paraan niya ng pag-acupuncture, napakalampas naman. Tapos ginagamit pa niya ang pangalan ni Ospital ng Jintang at nagpapahiya lang sa kung saan-saan. Aba, natakot ka ba sa husay ng ating Direktor Lee sa medisina? Sa bagay, ang peke ay peke lang. Matuto ka na ng ilang diskarte sa amin para hindi ka masyadong mapahiya kapag nabuko ka na. Hindi nga nagkamali sa ospital ng Jintang ang ating Director Lee dahil sa husay ng kaniyang pag-acupuncture. Siguradong maililigtas niya ang bata ng walang anumang problema. Dr. Wen, may nakikita po ba kayong problema? Ang pagkakasunod-sunod ng mga turok sa Shanxiong at Shenmen ay mali. Sa ganoon kaliit na bata, gumagamit siya ng sapilitang paraan. Tinuturok agad ang bahaging rensyong ng bata para lang piliting gisingin ang isip nito. Kapag nagkamali siya kahit konti lang, ang batang ito ay maaaring mawala sa atin. Sadyang naiinggit ka lang dahil mas magaling si Director Lee. Kaysa sa'yo, kapag nailigtas na, ni Director Lee ang bata. Tingnan natin kung makapagsalita ka pa ng ganyan. Pagkatapos ng 3 segundo, tiyak na magigising ang bata. Talaga po. Salamat po, Direktor Lee. Maraming salamat po, Direktor Lee. Si Director Lee ay talagang mahusay na doktor. Hindi gaya ng iba dyan, wala namang alam sa panggagamot. Nagpapanggap pang eksperto para hindi makatulong. 3, 2, 1. Xiaobao, anong nangyayari sa iyo? Huwag mong takutin si Mama. Doktor, bakit nagkakaganito? Hindi ko rin alam kung bakit. Anong nangyayari? Paanong nangyari ito? Kailangan pa bang sabihin iyan? Kakasabi lang ni Dr. Wen kanina na nagkamali siya ng pagkakasunod-sunod at pilit na ginising ang bata. Ngayon, siguradong may masamang nangyari na sa bata. Peke kang doktor. Ang anak ko, kapag may mangyaring masama sa kanya, hindi ko ito palalampasin. Imposible. Malinaw na sintomas ito ng Jueyin Bikiao. Paanong nagkamali ang pagsusuri? Eto, imposible talaga ito. Director Lee, ano na ang lagay ng bata ngayon? Magulo na ang tibok ng puso niya. Wala na tayong magagawa. Kailangang maghanda na para sa huling sandali. Xiaobao, huwag mo akong takutin. Huwag mong iwanan si Mami. Diyos ko, anong gagawin ko? Anong nangyari? Ikaw na peking doktor. Pagbabayarin kita, maniningil ako para sa buhay ng anak ko. Sinong nagsabi na wala ng pag-asa ang bata? Doktor? Dr. Wen, kaya mo ba siyang iligtas? Nagsusumamo po ako. Basta't mailigtas mo lang siya, kahit ano po ay gagawin ko. Luluhod ako sa harap mo. Tama na, sige na. Kahit ang husay ni Director Lee ay walang nagawa, ikaw pa kaya na walang alam sa medisina? Bakit ka ba nakikigulo? Tama si Miss. Tingin ko, pumunta lang si Wen Tangtang para manggulo. Si Director Lee ay ang pinakamahusay na chief physician sa Jintang Hospital. Kung pati siya ay walang magawa, ikaw na isang musmus pa na batang babae. Anong magagawa mo?
Sino man ang sumubok na humarang kay Dr. Wen, mapapatunayan ninyo ang galit ko. Ikaw talaga. Sinabi ko nang wala na tayong magagawa. Kahit pa dumating si Divine Dr. Fanchenke, wala rin siyang magagawa. Kaya sumuko ka na. Oh, talaga ba? Ibaba mo muna ang kutsilyo. Matutulungan kitang iligtas ang anak mo. Ang bata ay mayroong sakit na Jueyin Bikyao, ngunit dahil sa maling gamot na ibinigay ng iresponsableng doktor, nalason siya ng mga gamot na iyon. At ang ginamit mong acupuncture, na may layuning pabutihin ang daloy ng dugo, ay naging sanhi upang ang lason sa katawan ng bata ay mabilis na kumalat sa buong katawan. Tignan nyo, kaya naman pala pati ang madam ay naniwala sa kanya. Masyado siyang mapanghikayat. Kung hindi ko lang alam ng mas maaga na isa siyang manloloko na nagpapanggap na doktor, ay baka mapaniwala rin ako. Isa akong doktor. Kung nalason siya, paanong hindi ko malalaman? Tumigil ka sa paggawa ng kwento. Dahil lang yan sakitid ng inyong utak, akala nyo ba ang lahat ng tao ay kasing tulad nyo? Gusto kong makita kung paano ka hindi makapagliligtas sa bata. Paano mo ipaliliwanag ang lahat sa pamilya niya mamaya. Anong gagawin mo? Nagpapahamak ka ng tao sa ginagawa mo. Ang bagay na ito, bakit mo ilalagay sa loob ng katawan ng tao? Sabi ko nga po kanina, ang lason sa katawan ng batang ito ay kumalat na ng husto. Ang tanging paraan ay ilabas ang lahat ng lason sa kanya. Ito ay Dr. Wen, ayos lang ba ito? Hindi ba mapapahamak ang anak ko? Huwag kang mag-alala. Habang nasa kamay ni Dr. Wen ang bata, sisiguraduhin niyang magiging ligtas siya. narinig ko mula kay Vice Decano Sun na ang aming direktor ay mayroon ding ganitong klaseng itim na insekto na kayang sumipsip ng laso ng tao. Siya kaya ay... Mama, ang sakit po. Ang sakit talaga. Mama, hindi ko na po kaya. Xiaobao, ayos ka lang ba? Hindi niya naman alam kung paano kontrolin ang insekto at kapag itinuloy niya pa ito, magkakaroon talaga ng aksidente dito. Dr. Wen, Bilis, pigilan niyo siya. nagtitiwala ako kay Dr. Wen. Mama! Sinisikap niyang iligtas ang anak ko, kaya walang sinuman ang pwedeng humadlang sa kanya. Narito kami. Tignan ko lang kung sino ang magtatangkang gumalaw kay Dr. Wen. Tama. Tignan ko lang kung sino ang may lakas ng loob. Tigil ka, lumayo ka rito. Opo. Ma, hayaan na lang ba nating panoorin kung paano niya pahirapan ang bata? Dahil sabi ni Dr. Wen na may paraan siya, naniniwala akong alam niya ang ginagawa niya. Tumahimik ka na lang at manood. Pero, Kanina lang ay mukhang mahusay ang mga sinasabi nitong si Wen Tangtang, baka naman talaga may talento siya. Napakalubhana ng lagay ng batang ito, kung kaya niya itong maisalba kahit pa hindi siya si God of Medicine Fanchenke. Naniniwala ako na maililigtas niya ang anak kong si Yanjo. Paano itong nangyari? Ilang taon na akong nag-aaral ng medisina, ngunit ngayon lang ako nakakita ng ganitong sitwasyon. Marami ka pang hindi nakikita. Huwag kang masyadong ignorante. Paggamit ng enerhiya upang palutangin ang mga karayom at eksaktong iturok sa tamang bahagi ng katawan. Kahit si Director Lee ay gulat na gulat, itong si Wen Tangtang ay tila may tunay na kakayahan. nasa panganib na ang buhay ng bata at nagpapakitang gilas pa siya ng kung ano-ano. Manahimik ka. Ito ang enerhiya ng Huang Country. Inililipat ang enerhiya sa isang bagay kaya ito napapalutang. Ang taong may kakayahang gumawa nito ay napakadalang, higit pa sa paggamit nito para sa panggagamot. Kakaiba naman ito. Ayos na. Mama?
Totoo bang naligtas siya? Ang teknik ng karayom na ito, parang pamilyar sa akin. Vicedecano Sun, anong klaseng teknik po ang ginamit nyo? 7 karayom lang ang ginamit, ngunit napagaling nito ang komplikadong sakit. Ito ang 7 Schwann needle technique na itinuro sa akin ng ating direktor. Bagamat konti lang ang natutunan ko. Ang tunay na 7 Schwann needle technique ay kailangan ng paggamit ng enerhiya na sinasabayan ng panggagamot sa pamamagitan ng karayom. Dahil dito ay lalong bibilis ang epekto nito. 7 Swan Needle Technique? Ito nga ang 7 Swan Needle Technique. Kayo po. Kayo ang aming direktor. Siya si dekano ng Jintang Hospital. Dito sa mundo, ang tanging makakagamit ng itim na insekto at ng Chishuan na paraan ay ang aming dekano lamang. Dekano! Matagal na kitang hinahanap! Dekano! Siya talaga ay ang tunay na dekano. Kung hindi pa ito sinabi ni Director Lee, hinding-hindi ako maniniwala. Napakabata pa ni Dr. Wen, pero siya na ang dekano ng Jintang Hospital. Ma, siya ang dekano ng Jintang Hospital. Ibig sabihin ay may pag-asa ng maligtas ang kuya ko. Sige na. Itigil na iyan. Salamat Dr. po. Wen? Salamat po. Walang anuman. Hindi nyo na kailangang magpasalamat. Ang sugat ng batang ito ay hindi pa lubos na naghihilom. Ang gamot na ito ay inumin nyo ng 1 beses sa 1 araw at pagkalipas ng 7 araw ay gagaling na siya. Salamat po, Doktora. Dekano, hindi ko inakala na napakabata nyo pa pala. Patawad at minaliit ko kayo. Bakit napakaingay mo? Dahil mukhang wala kang ginagawa, sasabihan ko si Sundahay na bigyan ka ng maraming trabaho. Para hindi ka kung saan-saan pumupunta gamit ang pangalan ng Jintang Hospital at nagbibigay ng kahihiyan sa amin. Imbes na daldal ka ng daldal, mas mabuting pagbutihin mo ang iyong kakayahan sa panggagamot. Dekano, patawad po, nagkamali ako. Dekano Wen, maaari bang kalimutan na ang nakaraan at iligtas ang aking anak? Ginang G, anong klaseng uto-uto ba ako sa paningin nyo? Bakit ko siya dapat tulungan? Tama? Ang mga taong gaya ng anak mo ay hindi na dapat tinutulungan pa. Ngayon, pakiusap, lumabas na kayo agad sa klinika ko. Ikaw, isa kang doktor pero ayaw mong tumulong? Bakit ang lupit ng puso mo? Hinahayaan mo lang na magdusa ang pasyente. Hindi ka ba natatakot na konsensyahin balang araw? Totoo yan. May kakayahan kang tulungan ng aming batang amo pero hinahayaan mo lang siyang maghirap. Bilang doktor ng ospital ng Jintang, hindi ka ba natatakot na kumalat ito at masira ang reputasyon ng inyong ospital? Wala naman akong opisyal na lisensya sa ospital ng Jintang. Magkaiba kami. Ang Jintang ay iba sa akin. Gusto niyo akong pilitin sa usaping moral, pero alamin niyo muna ang totoo, hindi ba? Ano bang pinagsasabi nyo? Ganyan ba ang ugali ng mga nagmamakaawa? Dekano Wen, lahat na ng pagkakamali ay akin na. Pero si Yan Zhou lang ang kaisa-isa kong anak, nagmamakaawa ako, tulungan mo po siya. Isang taong nagtaksil sa tunay na pagmamahal, bakit ko siya tutulungan? Nabalitaan kong si Ginang G ay mapangmataas sa katayuan sa buhay. Para maging karapat-dapat ako sa kanya. Noong 18 taong gulang pa lamang ako, araw at gabi akong nag-aral ng medisina para lamang makapagpagaling ng mga tanyag na tao sa mundo ng negosyo para makakuha ng mga koneksyon at mapatunayang karapat-dapat ako sa inyong pamilyang G sa kabila ng agwat sa katayuan natin. Pero sa huli, mula umpisa hanggang dulo, ako lang pala ang mag-isa na seryoso sa relasyong ito. Ganyan pala ang klaseng tao, ang batang amo ng mga pamilyang G. Ang sakta ng aming si Dekano, hindi ako papayag doon. Dekano, suportado kita, huwag mo siyang tulungan. Tama, para tulungan ang ganyang tao, baka baliktarin ka lang niya pagkatapos. Ang mga taong nagtataksil sa tapat na puso, gaano man sila magdusa, ay hinding-hindi mapapatawad. Tama, sinusuportahan namin si Dr. Wen. Alice, umalis na kayo agad. Huwag kayong humarang sa paningin ko. Dr. Wen, hindi mo kami pwedeng pabayaan sa oras ng pangangailangan? Alam mo ba kay Yan Zhou kung bakit siya naging ganyan ngayon? Kung anuman ang kinahantungan niya, wala na akong kinalaman doon. At kung meron man, ay deserve niya iyan. Dr. Wen, noon lang nawala ka kay Yan Zhou, saka lang niya nalaman na matagal ka na pala niyang mahal. Araw-araw siyang naghahanap sa iyo sa buong mundo hanggang sa napagod ang katawan niya at doon siya nagkasakit ng malubha. Sa tingin ko, nagmamakaawa ka lang kay Dr. Wen para gamutin ang anak mo.
kaya nagagawa-gawa ka lang ng kwento. Kung totoo man ito o hindi, hayaan mong si Yanjo ang mismong magsabi sa iyo. Sige, maaari ko siyang tulungan. Talaga po? Pero mayroon akong dalawang hiling. Sige, ano iyon? Una, ang pamilyang Ginyo ay dapat magbigay sa akin ng 10% ng dividendo taon-taon para magtatag ng isang pondo para sa gawaing pangkawanggawa. Sige, pumapayag ako. Hello? Ipakalat ang anunsyo. Ang GC Group, mula ngayon ay 10% ng kita taon-taon ay gagamitin para sa pondo ng kawanggawa na nakalaan para sa mga mahihirap na bata. Ang pinakamayamang tao sa Jiangcheng na GC Group ay maglalaan ng $1 bilyong bawat taon upang magtatag ng isang pondong tutulong sa mga batang nangangailangan. Pumayag na ako sa unang kondisyon. Ano naman ang pangalawa? Pangalawang hiling, gusto ko na hanapan niyo ako ng isang halamang gamot. Sige, magpapadala ako ng tao para hanapin yan. 1,000 taong gulang na ginseng. 1,000 taong gulang na ginseng. Kahit nga 100 taon na ginseng ay bihira na sa merkado, tapos hihingi ka agad ng 1,000 taon? Sinasadya mong huwag iligtas ang kapatid ko. Ngayon mo lang nalaman? Ayoko talagang iligtas ang kuya mo. Akala ko nalaman mo na noon pa. Napakasama mong babae. Ma, saan naman tayo kukuha ng 1,000 taong gulang na ginseng? Nahihirapan ka na ba riyan? Kung hindi nyo mahanap ang ginseng na yan, ibig sabihin ay wala kayong kakayahan, hindi dahil wala nito sa mundo. Kayo pa naman ang pinakamayaman sa Jiangcheng. Umalis na kayo rito. Dahil mukhang ganito na. At wala kayong planong iligtas siya, makaalis na po kayo. Sandali. Gamitin mo ang private plane ko at kunin ito sa loob ng safe. Bilisan mo. Ma, nakuha ko na ang 1,000 taong gulang na ginseng. Pwede na bang gamutin ang kapatid ko? Oo. Sandali lang. Itong ginseng na ito ay napakamahal at hindi matutumbasan ng salapi. Sasayangin mo lang ng basta-basta? Binibining G, dahil mukhang pinapahalagahan mo ng husto ang iyong 1,000 taon na ginseng, eh bakit hindi kunin mo na lang iyan pabalik? Chinghe, mas mahalagang maisalba ang buhay ng kuya mo? Grabe. Dekano, napakagaling mo. Sinishake mo lang ng kaunti. Naging pulbos na agad ang mga gamot. Inumin mo ito. Paano mo na lamang nauuhaw ako? Napakamaalalahanin mo. Dekano, Tapos na rin sa wakas. Sandali, maghintay kayo. Bakit ano iyon? Pinapakain mo ang kuya ko ng gamot na may kasamang laway. Hindi ka ba nandidiri? Ang laway ay sa larangan ng tradisyonal na gamot ay tinatawag na fluido sa katawan at itinuturing na napakahalagang likido. Ginangji, ang taong ito, ililigtas mo ba siya o hindi? Ililigtas ko siya? Ililigtas ko. Pero talaga bang wala na bang ibang paraan? Ito lang ang tanging paraan. Bahala kayo kung ililigtas niyo siya o hindi. ang fluido sa katawan ay hindi lamang nakakabawas ng matinding epekto ng gamot, nakakabuti rin ito sa baga at sirkulasyon ng dugo. Mayroon pang ang mga taong bumibili nito. Chinghe, tumabi ka muna. Hayaan si Dr. Wen na gamutin ang kuya mo. Ma, sigurado po ba kayong hindi niya tayo niloloko? Anak ko, Kuya, Dr. Wen, bakit sumusuka ng dugo ang anak ko? Hinayaan ko lang siyang isuka ang masamang dugo sa katawan niya. ginawa na namin lahat ng sinabi mo. Nasa kamay mo ang buhay ng kuya ko. Kung sakaling may mangyari na hindi maganda sa kaniya, malilintikan ka sa akin.
Dr. Wen, kailan magigising ang anak ko? Kung mabilis, magigising na siya mamaya. Kung mabagal naman, baka pagkatapos ng 3 araw. 3 araw? Paano kung hindi magising si kuya? Tatakasan mo ba kami at mawawala na lang? Ma, adik, Anak, gising ka na. Kuya, sa wakas ay gising ka na. Sobrang nag-alala kami ni mama. maayos lang ako? Hindi ba't mabuti na ang lagay ko? Nasaan ito? Naaalala kong nasa loob ako ng eroplano papuntang M bansa. Bakit ako nandito? Sobrang pagod ang katawan mo. Dahil sa dami ng trabaho. At si Dr. Wen ang nagligtas sa iyo. Dr. Wen? Gising ka na pala. Gising ka na pala? Bakit nakatulala ka pa riyan? Halika rito at tikman mo itong bagong luto ko. Ji Yanzhou, huwag kang tumakas. Tang-tang. 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 Alam mo ba kung gaano kita katagal hinanap? Bakit ka umalis nang walang paalam? Hindi na kita hahayaang lumayo pa sa akin. Bakit? Hindi mo ba alam kung bakit? Tang-tang, anong ibig mong sabihin sa sinasabi mo? Maaari mo bang ipaliwanag ito ng maayos sa akin? Noong araw na iyon sa restaurant, narinig ko ang lahat ng sinabi mo sa mga kaibigan mo. Sinabi mo na pinaglalaruan mo lang ako. Tang-tang, isang pagkakaunawaan lang yon. Pakinggan mo muna ang paliwanag ko. Ayaw kong makarinig ng kahit anong paliwanag dahil matagal na kitang nakalimutan. Dahil, gising ka na naman at nabayaran na ni Ginang G ang ipinangako niya. Isama mo na ang iyong mga G at umalis na kayo. Tang-tang, inaamin ko, naging gago ako noon. Mula noong umalis ka, doon ko lang na-realize kung gaano kita kaminahal. Ilang taon na akong naghahanap ng balita tungkol sa iyo sa kung saan-saan. Gusto lang kitang makita ulit. Dr. Wen, mula noong mawala ka, parang baliw ang kuya ko sa paghahanap sa iyo. Gustong-gusto ka talaga niya. Sino naman ang matutuwa sa huling pagsisisi na yan? Si Dr. Wen ay bata pa at napakagaling. Kung gusto niya, ang mga manliligaw niya ay kayang pumila. Hanggang bansang M. Tama. Ang huling pagsisisi, walang kuwenta pa sa aso. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Hindi na kita bibiguin sa pagkakataong ito. Wala ka ng pagkakataon. Bukas, ma-engage na ako. Ma-engage ka na? Nagbibiro ka lang, di ba? Galit ka pa rin sa akin, hindi ba, Tang-tang? Kailangan ko pa bang magsinungaling sa iyo? Starry Hotel, itutuloy ko ang engagement sa fiancé ko. Umaasa akong makukuha ko ang basbas mo. Dr. Wen, hindi ba't nag-aral ka ng mabuti ng medisina noon para lang makasal sa kuya ko? Ngayong pumayag na ang pamilyang G, pwede ka nang bumalik sa kanya. Iyon ay ang 19 na taong gulang na Wen Tang-tang. Mula noong nalaman ko na ang relasyon natin ay puno ng kasinungalingan, wala nang posibilidad sa ating dalawa. Wala na akong gustong maging kahit anong koneksyon sa pamilyang Ginyo. Ngayon, napakabuti sa akin ng fiancé ko. Magpapakasal kami sa hinaharap, magkakaroon ng mga anak, at sabay na. Tanda hanggang sa huling sandali. Imposible! Imposible! Hindi maaaring ganyan ang mangyari. Bigyan mo naman ako ng isang pagkakataon, please. Sinasamo ko sa iyo. Wen Tang-tang, ang ating pamilya sa pamilyang G ang pinakamayaman sa Jiangcheng. Hindi nga namin kayo minaliit. Gayong hamak na pamilya lang kayo ng pamilyang Wen, malaking sakripisyo na ang ginawa namin. Kahit gaano pa kagaling ang fiancé mo, hihigit ba siya sa galing ng ating si kuya? Ang kuya ko ang magmamana ng pamilyang G balang araw. Tumahimik ka! Kuya, tinutulungan lang kita, bakit mo ko? Huwag ka nang makialam sa mga desisyon ni kuya. Pero ma, ganito kasi. Tang-tang, hindi iyon ang gustong iparating ng kapatid ko. Makinig ka sa paliwanag ko. Wala akong pakialam sa paliwanag nyo.
Pero ito ang sa akin. Ayaw ko nang magkaroon ng pamilya ko ng kahit anong koneksyon sa inyo. Dahil gising ka na, isama mo na ang iyong mga G at umalis na kayo rito. Maliit lang itong lugar ko. Hindi nito kayang tustusan ang mga katulad niyong matataas ang lipad. Sige, aalis na ako. Kay Starry Hotel, di ba? Darating ako sa iyong engagement party sa pinakamagarang paraan para masaksihan ang iyong kaligayahan. Dr. Wen, ang anak naming si Anju ay hindi pa nakaranas ng ganitong pagmamahal sa kahit kanino. Bigyan mo pa po sana siya ng isa pang pagkakataon. Dr. Wen, okay ka lang ba? Maayos lang ako. Dr. Wen, ang batang master na si Pamilyang G ay tila seryoso sa pagsisisi niya. At saka, nakikita ko na hindi ka rin naman walang pakialam. Bakit kailangan pang magpahirap ng ganito? Hindi na dapat binabalikan ang nakaraan? Sinaktan na niya si Dr. Wen ng isang beses, hindi natin masisiguro na hindi niya uulitin iyon. Nakikita ko lang kasi na nahihirapan si Dr. Wen. Bakit ba palagi mo na lang akong kinokontra? Tama na iyan. Huwag kayong mag-alala. Ang mga taong nakapanakit sa akin ay parang isang tinik. Kahit masakit pa, bubunutin ko iyon. Tama. Tama ang sinabi ni Dr. Wen. Dr. Wen, sinusuportahan namin ang desisyon mo. O siya? Tinatanong ko kayo, kayong lahat na malalaking boss sa industriya, bakit buong araw kayong nananatili dito sa maliit kong klinika? Magbalikan na kayo sa trabaho. Bakit hindi ka pa umaalis? Direktor, balita ko engagement mo na bukas. Maaari ba akong pumunta? Sige, pero bukas, kailangang simple lang ang suot mo. Ayaw kong malaman ng ibang tao ang tunay kong pagkakakilanlan. Sige po, sige po. Huwag po kayong mag-alala. Aalis na po ako. Oh. Hindi ba't ito ang mayamang anak ng pamilyang Wen? Bakit ka humantong sa ganitong kalagayan? Di ba ito ang ating second young mistress mula sa pamilyang Wen? Bakit ka humantong sa ganitong kalagayan? Sabihin mo na ang gusto mong sabihin. Ate, bakit mo naman nasasabi iyan? Gusto lang namin ni Mama na pumunta rito para kamustahin ka. Nakakasakit ka naman ng damdamin. Huwag ka nang magpanggap. Wala namang ibang tao rito. Para kanino ba iyang pag-arte mo? Talagang pareho kayo nang wala na nating ina na kunwari ay marangal. Kung alam lang ng nanay mo na pagkatapos niyang mawala ay pinalayas ka ng pamilyang Wen sa bahay at nakatira ka lang sa ganito kabulok na lugar, ano kaya ang maiisip niya? Ningning, kahit na iyon ang totoo, kailangan mo pa ring bigyan ng kaunting kahihiyan ang ate. Ma, siya naman itong hindi nagsisikap, hindi man lang nakatapos ng kolehiyo, at pinili pang magpakababa sa ganitong lugar. Hindi katulad ko. Tama, ang Ningning ko talaga ang pinakamagaling. Sinasabi na ng lahat ngayon na si Ningning ay isang pambihirang henyong dalaga sa larangan ng medisina. 21 taong gulang pa lang ay nakapasok na sa pinakasikat sa buong mundo, ang ospital ng Jintang. 21 taong gulang. Pumasok sa ospital ng Jintang para magtrabaho? At ano ngayon? Ang ospital ng Jintang ang nangungunang ospital sa buong mundo. Maraming magagaling na doktor ang hirap na hirap makapasok doon. Huwag mong sabihing hindi mo alam iyon. Hayaan mo na, Ningning. Ang isang taong hindi man lang nakatapos ng kolehiyo, paano niya naman malalaman kung ano ang ospital ng Jintang? Oo nga. At ano naman kung malaman niya? Sa uri niyang iyan, kahit sa Jintang bilang tagalinis ng banyo, hindi pa rin siya tatanggapin. Pagod ako ngayon at wala akong oras para makinig sa pag-alulong nyo. Umalis na kayo, bilis. Sino ang tinatawag mong aso? Kung sino ang tumatahol, siya ang aso. Huwag mong isiping mananalo ka sa salita lang. Dahil pinaghahandaan na ni Papa na gawin akong tagapagmana ng pamilyang Wen. Ang klinika ng pamilyang Wen na pinaghirapan ng nanay mo ay magiging akin na sa hinaharap. Anong sabi mo? Hindi mo pa ba alam? Napili na ng papa mo ang Ningning bilang tagapagmana ng ating Wen clan. Klinika ng pamilyang Wen ay itinayo ni Mama, kasama niya noong nagsisimula pa lang sila. Ang isa ay isang kahiyahiyang kerida, at ang isa naman ay anak ng kerida. Anong karapatan ninyo?
na makuha ang mga ari-arian ng nanay ko? Ate, sino ba ang dapat sisihin? Marahil ay dahil maagang nawala ang nanay mo o dahil sadyang wala kang galing? Sa galing ba ang basehan? Sige, tingnan natin kung ang 21 taong gulang natin na henyong babae sa medisina ay may maipagmamalaki nga ba. Walang hiya ka. Nagawa mo akong saktan. Sige, titingnan ko nga kung ano ang kaya ng ating 21 anyos na henyong dalubhasa sa medisina kung hanggang saan ba talaga ang galing mo. Walang hiya ka. Nagawa mo pa akong saktan. Bata ka? Bakit mo sinaktan ang aking siningning? Aray! Masamang babae. Matapos mo kaming saktan ng nanay ko, hinding-hindi kita mapapalampas ngayon. Ningning, ayos ka lang ba? Hanggang dito na lang muna. Wala akong oras na makipaglaro sa inyo. Hala, alis na. Bilisan nyo at lumayas na kayo. Wen Tangtang, huwag mong sabihing naniniwala ka talaga na mahal ka ni Kuya Jiangchi. Sasabihin ko sa'yo, ako ang mahal niya. At hinding-hindi siya makikipag-engage sa'yo. O talaga? Ganoon ba? E di sabihin mo sa kanya na humarap at makipag-usap sa akin. Nakakainis talaga. Bukas sa piging ng pag-iisang dibdib, pagbabayarin kita. Pasok. Bisedicano soon, may nakita akong tao ngayong araw. Sino iyon? Ang direktor po natin. Talaga? Ang direktor natin. Siya ba ang panganay na si Pamilyang Wen? Naging napakaswerte mo talaga. Sa handaan ng engagement niya bukas, inimbitahan niya ako. Ano ang sinabi mo? Inimbitahan ka niya, pero ako ay hindi? Saan ang lugar? Sa Xingchen Hotel po. Sige, alam ko na. Lumabas ka na. Ha? May nakalimutan ba akong sabihin? Hayaan na nga. Inimbitahan siya. Kaya wala ring dahilan para hindi ako pumunta. Hello? Maghanda ka ng isang mamahaling regalo. Dadalo ako ng magarbo sa piging ng engagement ng direktor. Yan, Zhao. Gaano na tayo katagal na hindi nakakakain ng sabay? Ngayon, sasamahan kita para makapaglibang ka ng mabuti? Isang hamak na babae lang ang Wen Tangtang na iyon. Si Wen Tangtang? Naglakas loob siyang saktan ako at ang nanay ko. Talagang ikinagagalit ko ito. Huwag kang mag-alala, Ningning. Hindi na magtatagal ang pagyayabang ni Wen Tangtang. Pagdating ng piging para sa engagement bukas, tutulungan kita na makabawi sa kanya. Anong nangyari, kuya? Inaakala pa rin niya na ang piging bukas ay inihanda para sa kanya. Sa totoo lang, para ito sa ating dalawa. Sa oras na iyon, sa harap ng lahat ng tao, ay hihiwalayan ko siya. At pagkatapos, ay makikipag-engagement ako sa iyo. Ang maiwanan ng mapapangasawa, sa harap mismo ng maraming tao, isang malaking iskandalo niyan. Hindi ako naniniwalang makakapanatili pa si Wen Tangtang dito sa Jiangcheng. Sinabi ni Mama sa akin ngayon, sa gaganaping handaan para sa engagement bukas, ipakikiusap niya kay Papa na ihayag doon na ako ang maging tagapagmana ng klinika ng Pamilyang Wen. Sakto ito na pagkakataon upang tuluyang mapaalis si Wen Tangtang sa Pamilyang Wen. Napakagandang balita niyan. Tila sunod-sunod na swerte ang dumarating. Ang ningning namin ay magiging tagapagmana na ng Pamilyang Wen. Pagkatapos ay makikipag-engagement sa akin at sa parehong pagkakataon ay mapapalayas natin si Wen Tangtang, ang babaeng iyon na walang hiya. Dapat talaga itong ipagdiwang. Na-record mo ba ang lahat? Opo. Yan, Zhao. Sa tingin ko, ito na ang tamang pagkakataon. Sa tingin ko rin.
Siguradong hindi matutuloy ang engagement ni Tangtang bukas. Kuya, mangugulo ka ba sa kasalan bukas? Ayos. Ngayon lang ako makakakita ng ganyang katinding eksena. Tama na iyan? Kagagaling lang ni kuya sa malalang sakit. Huwag mo na siyang pagurin. Ma, nais kong ialay ang buong pamilyang G bilang regalo para bukas sa Starry Hotel. Ay kunin siya sa kasal. Sige, suportado kita anak. Chairman, kababalita ko lang na ang Vice-Decano San ng Ospital ng Jintang ay magdamag na naghahanda ng malaking regalo. Balita ko ay para makadalo sa engagement party ng Dean ng Ospital ng Jintang po. Mukhang itong dekano na kailanman ay hindi nagpakita ay magpapakita na sa wakas. Ano? Hindi na babalak ni Diyos ng medisina sa pagkakataong ito na itago ang kanyang tunay na pagkakakilanlan? Maghanda ng malaking regalo. Pupunta tayo bukas sa Starry Hotel para magbigay ng regalo kay Diyos ng medisina. Diyos ng medisina? Ibig bang sabihin ay ang dekano ng Ospital ng Jintang ay ang tanyag na si Diyos ng medisina? Sige po, aayusin ko na po ang lahat. Hello? President Tong, tungkol po sa ipinabantay niyo sa akin na President Yang ng Global Real Estate, may bago siyang ikinikilos ngayon. Sabihin mo. Inuutusan ngayon ni President Yang ang kanyang assistant na maghanda ng mamahaling regalo magdamag. Mukhang balak niyang pumunta sa Starry Hotel bukas para magbigay ng regalo sa engagement party ni Diyos ng medisina. Ano? Walang hiya. Ang matandang ito, talagang lihim siyang nagpaplano sa likod ko para pumunta sa engagement party ni Diyos ng medisina. Hindi maaari. Maghanda kayo ng mas malaking regalo. Kailangang higitan ng 2 beses ang ihahanda niya. Bukas, pupunta rin ako sa engagement party ni Diyos ng medisina para regaluhan siya. Napakabilis kumalat ng balita. Mukhang bukas, lahat ng mayayaman at makapangyarihan sa buong Jiangcheng ay dadalo sa engagement party ni Diyos ng medisina. Dagdagan ng 3 beses ang ihahanda kong regalo. Ako bilang si Mr. Zhao ay hindi dapat magpahuli sa iba. Tayo na. Binabati kita, Mrs. Jiang. Ngayong araw na ito, sa wakas ay may sasaayos na rin ang kinabukasan ng inyong mga anak. Tuloy kayo, maraming salamat. Doon po kayo sa loob. Wow, Mrs. Jiang, napakagara naman ng handaan ninyo. Pagkatapos na ikasal ni eldest Miss Wen sa pamilya nyo, tunay na magiging maswerte siya. Naku po, wala iyon. Kapag nakatuntong na siya sa pintuan ng bahay namin, ituturing na namin siyang pamilya, hindi ko dapat pinababayaan ang mapapangasawa ng anak ko. Ganito karami ang lahat? Hump, para sa isang batang hindi naman mahalaga, kahit maliit na bagay lang ay sapat na. Hindi ko talaga alam kay Achi kung bakit kailangan pang maghanda ng ganito karaming regalo. Para sa senyoritang gaya ni Pamilyang Wen, ang magkaroon ng biyanang tulad mo balang araw ay isang napakalaking swerte. Teka, pero bakit hindi ko nakikita ang mga dote ni eldest Miss Wen? Ito ang aking mga dote. Ito na ba ang dote niya? Itong si Pamilyang Wen na panganay na dalaga. Baka naman nagbibiro lang siya. Ibig bang sabihin nito ay hindi binigyan ng dote ng Pamilyang Wen? Huwag na kayong manghula, dahil ito ang dote ko. Wen Tangtang, naghanda ang pamilya namin ng napakaraming panigay, tapos luma at sirang florera lang ang dote mo? Maaaring walang halaga ang florera ko. Pero ang gamot sa loob nito ay nagkakahalaga ng mahigit $100 milyong. Sigurado ba kayo? Nahamak ang dote ko. Nabalitaan ko na itong si eldest Miss Wen ay hindi man lang nakapagtapos ng kolehiyo, kaya paano siya magkakaroon ng gamot na nagkakahalaga ng $100 milyong? Sanay lang siyang magsinungaling, kaya naman hindi siya tanggap sa pamilya ng Pamilyang Wen. Totoo yan. Lahat ng bisitang narito ay mga kaibigan ng Pamilyang Wen. Pero wala man lang kahit isang kaibigan nitong si Pamilyang Wen ang pumunta. Ibig sabihin nito, pangit talaga ang ugali niya. Eldest Miss Wen. Ha 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 ha. Aba, ang ganda mo talaga. Napaka-presentable mo. Siya ba ang Director Lee mula sa Jintang Hospital?
Hindi pwede. Sabi ng Dean, dapat simple lang tayo. Director Lee? Sino si Director Lee? Ako iyon. Pupunta lang naman ako ngayon sa engagement party ni eldest Miss Wen. Tuloy po kayo sa loob. Sinasabi ko na nga ba, hindi kailanman magbibihis ng ganyan si Director Lee para pumunta sa isang party. Hindi ko alam kung saang konstruksyon galing ang lalaking iyan at nakikikain lang dito. Tigil na. Wen Tangtang, engagement party ito ng anak ko, hindi ito palengke. Bakit kahit sinong hamak na tao ay isinasama mo rito? Tita Jiang, kaibigan ko siya at hindi siya basta kung sino lang. Gaya nga ng inaasahan, nakadepende sa tao ang kaniyang kaibigan. Ang isang taong hindi man lang nakatapos ng pag-aaral ay asahang makikipagkaibigan lamang sa mga trabahador sa konstruksyon. Ano ang ibig mong sabihin? Tita Jiang, napakataas ng pinag-aralan mo. Posible bang hindi ka tinuruan ng mga guro mo na walang trabahong mababa? Isa pa, paano mo nasabing isa lamang siyang trabahador at hindi ang taong hindi mo dapat kinalalaban? Sino siya para hindi ko kayang banggain? Kaya ko siyang tapusin, na parang pagpuksa lang ng langgam. Wen Tangtang, sinasabi ko sa iyo, kung hahayaan mo ang ganitong tao na pumunta sa ating piging ngayong gabi, ang kasalang ito ay hindi na matutuloy. Ma, ang kasalang ito ay dapat matuloy. Anak, hindi pa nga kayo kasal, bakit mo na agad pinapaboran ang babaeng iyan? Naghanda tayo ng napakaraming dote ngayong araw at nag-imbita ng maraming kamag-anak at kaibigan pero lumang banga lang ang dala niya at niloloko tayo na dote iyon at may kasama pa siyang hamak na manggagawa para sa piging na ito? Hindi ba't pananadya na ito para ipahiya tayo? Ma, huwag kang mag-alala. Tungkol sa mapapahiya, tingnan natin kung sino yon mamaya. Sa araw na ito, bukod sa engagement namin ni Tangtang, may isa pang malaking balita. Anong magandang balita? Ipapahayag na ni Pamilyang Wen kung sino ang tagapagmana ng klinika ng Pamilyang Wen. Si Wen Tangtang ang magmamana ng klinika ng Pamilyang Wen? Ang klinika ng Pamilyang Wen ay napaka-impluensyado na sa Jiangcheng sa mga panahong ito. Kung may tulong tayo mula kay Pamilyang Wen, ang kumpanya natin ay mas lalong uunlad at tataas. Sige na nga, ngayong araw, ay hahayaan ko na muna ito. Tara na. Kahit medyo hindi kagandahan ang katayuan ni Wen Tangtang, pero kung siya ang magmamana ng klinika ng Pamilyang Wen, may silbi pa rin pala siya. Ma, sa totoo lang, ngayong araw, ang tagapagmanang ipapahayag ni Uncle Wen ay hindi si Wen Tangtang, kundi ang pangalawa niyang anak na si Wen Chuning. Ano ang sinabi mo? Anong sabi niyo? Ang tagapagmana ay hindi si Wen Tangtang, kundi si ikalawang Miss Wen? Iton si Chuning, sa edad na 21 ay pumasok na sa ospital ng Jintang para magtrabaho. Bata pa lang siya, ay kakaiba na ang talento niya sa medisina. Tinatawag siya ng lahat na isang pambihirang henyong dalaga sa medisina. Talagang napakaganda ng kinabukasan niya, kaya hindi nakapagtataka na pinili siya ni Pamilyang Wen bilang tagapagmana. Kung ganoon, bakit kailangan nating pakasalan? Ang walang kwentang iyon? Ay naku, Ma, pakinggan mo muna ako. Ang papakasalan ko ngayong araw ay hindi si Wen Tangtang, kundi si ikalawang Miss Wen, si Wen Chuning. Kung hindi si Wen Tangtang, papayag kaya si Pamilyang Wen? Ma, huwag na po kayong mag-alala. Sa ngayon, si Wen Chuning ang pinakamamahal na anak ni Uncle Wen. Lahat ng hilingin niya ay ibinibigay. At isa pa, sa kasalukuyan, ay baliw na siya sa akin. Ang galing talaga ng anak ko. Kapag pinakasalan mo si Wen Chuning, mapupunta sa Pamilyang Jiang ang klinika ni Pamilyang Wen. Lahat ng karangalan nila ay magiging karangalan din nating mga Pamilyang Jiang. Baka sa susunod, ang ating Pamilyang Jiang ay maging pinakamayaman na sa Jiangcheng. Ma, magtiwala po kayo sa akin. Nandito na si pinuno ng Pamilyang Wen. Narito na ang pinuno ng Pamilyang Wen.
Aking mga balae, sa wakas ay dumating din kayo. Uncle? Aunt? Ningning? Mabuti, mabuti. May inasikaso lang kami sa daan, kaya medyo nahuli kami. Sandali. Nasaan si Tangtang? Nasaan ba si Tangtang? Nakita ko kasing napakasarap ng pagsasama ng pamilya nyo. Kaya hindi na ako nakigulo pa. Ikaw na bata ka. Ano bang pinagsasabi mo riyan? Ate, bakit mo naman nasasabi ang mga iyan? Kahit wala kang talent sa medisina, at kahit pa nga, hindi ka nakatapos ng kolehiyo, kung nanaisin mo lang, ay handa pa rin. Suportahan ka ng pamilyang Wen. Tingnan mo kung gaano kabait si Ningning. Kumpara mo naman sa sarili mo. At kanina lang, nagsama pa siya rito ng isang trabahador. At sinabi niyang kaibigan daw niya ito, nakakahiya talaga. Director Lee? Hindi siya ang Direktor Lee ng Ospital ng Jintang. Isa lang siyang kamukha ni Direktor Lee, na trabahador sa bukid. Mali pala ang akala ko. Sabi ko na nga ba, paano namang makikilala ni ate ang Director Lee ng Ospital ng Jintang? Tita Jiang, sinabi niyo po kanina, na isa siyang magsasaka, di ba? Ate, bakit mo hinahayaan ang ganyang klaseng tao na pumunta sa handaan ng ating pamilya? Tila hindi niyo nirerespeto ang mga narito. Ang Wen tuning na ito, akala ko noong una ay isa siyang batang may talento, balak ko pa sanang kunin siya para turuan ng maayos. Pero hindi ko akalain na isa pala siyang mapanira at masamang tao. Isang trabahador lang? Hindi siya nababagay na dumalo sa engagement party ni na pamilyang Wen at pamilyang Jiang. Sadyang gusto mo lang na mapahiya ang ating pamilya, di ba? Tay, pakinggan mo ang sinasabi mo. Kung hindi dahil kay nanay noon, marahil ay mas masahol pa kayo sa isang magsasaka. Ay, mali pala. Kung wala ang nanay ko, malamang ay, noon pa kayo nawala dahil sa gutom. Tama. Tamang-tama ang sinabi ni eldest Miss Wen. Sinasabi nila na si pamilyang Wen ay nagsimula sa wala. Kung hindi dahil sa ina ni eldest Miss Wen, malamang ay wala ang inyong posisyon ngayon at mas mababa pa kaysa sa isang magsasakang katulad ko. Ikaw, kayong lahat. Ikaw, kayong lahat. Pa, huwag na po kayong magalit. Si ate ay walang alam gawin simula noong bata pa. At hindi pa nakatapos ng kolehiyo, kaya malamang wala rin siyang masyadong kaibigan. Ngayong araw ay isang malaking pagdiriwang. Ang makapaglanyaya si ate ng isang magsasaka ay isa ng malaking himala. Tama iyan, mahal ko. Ibang-iba si Tangtang kay Ningning. Mahusay na si Ningning bata pa lang. At sa murang edad, nakapasok na siya kahit pa mahirap. Itong gawin sa ospital ng Jintang at ang mga kinakaibigan niya ay iyong mga makakatulong lang kay pamilyang Wen. Habang si Tangtang, hayaan na lang natin siyang maging malusog at masaya. Tingnan mo. Tingnan mo. Tingnan mo ang tita at kapatid mo. Napakamaunawain nila. Kakaiba talaga kayo rito sa pamilyang Wen. Pinagpalit nyo ang tunay na hiya sa bato. Itong pirasong bakal ay itinuring ninyong ginto, kaya pala hindi umuunlad ang klinika ng pamilyang Wen. Sino ang tinatawag mong bakal? Bakit? Hindi na ba pwedeng magsabi ng totoo? Walang hiya. May tao ba riyan? Palabasin niyo ang taong iyan. Tignan ko lang kung sinong mangahas na galawin siya. Hindi ko akalain na sa buhay ko. Darating ang araw na proprotektahan ako ng ating direktor, tunay akong nadedemanda. Kapag may pagkakataon, pupunta ako sa harap ni Vice Decano San para ipagmayabang ito. Ate, balak mo ba talagang sa harap ng maraming bisita? Ay kalabanin ng iyong tatay mo? Pa, sasabihin ko na po sa inyo ang totoo. Siya, hindi mo siya kayang banggain. Hahaha. Isang trabahador lang sa konstruksyon. Hindi ko pa kayang banggain? Pa, parang nakakalimutan nyo na po yata ang pinanggalingan nyo. Kahit pa isa lang siyang trabahador ngayon, hindi ba't 20 taon ang nakalipas, ay ganoon din kayo? Bakit? Mas mataas ba ang tingin nyo sa sarili nyo? Wala kang utang na loob na anak. Sinasadya mo ba talaga ngayon na galitin ng husto ang sarili mong ama? Ang trabahador na iyan ay hindi nararapat na ikumpara sa pinuno ng pamilyang Wen. Kahit bigyan pa siya ng 40 taon, hindi niya maaabot ang narating ng pamilyang Wen. Ngayong araw, Tama po iyon. Nagawa ng pinuno ng pamilyang Wen ang klinika ng pamilyang Wen sa kinalalagyan nito ngayon. Kaya paano ito maikukumpara sa isang hamak na trabahador lamang? Mahal, huwag ka na magalit. Huwag ka na magalit. Bakit ka pa nagpapaapekto sa kaniya? Paano kung masama iyan sa kalusugan mo? Nandito ang maraming mga panauhin. Asikasuhin na muna natin ang mahahalagang bagay. Oh. Halos malimutan ko na ang lahat dahil sa anak kong ito na walang utang na loob. Umalis muna kayo. Bago magsimula ang pagtitipon ngayon,
Mayroon akong malaking magandang balita na iaanunsyo. Dekano, hindi basta-basta itong si Pamilyang Wen, kaya mag-ingat ka. Ha? Wen Tangtang. Siguradong tapos ka na ngayon. Alam naman ng lahat na ako, si Ginoong Wen, ay nagmula sa wala at itinatag ang Pamilyang Wen na klinika. Sa isang kisap mata, mahigit 20 taon na ang nakalipas. Ngayon, sa araw ng engagement ng anak ng Pamilyang Wen, nais kong i-anunsyo sa inyong lahat ang susunod na tagapagmana ng Pamilyang Wen. Ano? Mag-aanunsyo si pinuno ng Pamilyang Wen ng tagapagmana? Ia-anunsyo ba nila si Wen Tangtang bilang tagapagmana? Hindi lang siya makikipag-engage kay senyorito ng pamilya Jiang ngayon, kundi ia-anunsyo rin na siya na ang tagapagmana ng Pamilyang Wen? Kahit anong mangyari, sa wakas ay magtatagumpay na itong si panganay na Miss Wen pagkatapos ng lahat. Marunong din palang makisama itong si Pamilyang Wen, basta't ang direktor natin ang maging tagapagmana, asahan na natin ang dagsa ng kayamanan. Sa oras na iyon, gamit ang kakayahan ng direktor, siguradong madadala niya ang Pamilyang Wen sa labas ng Hua Country. Inaanunsyo ko na ang susunod na tagapagmana ng Pamilyang Wen ay walang iba kundi si Wen Chuning. Ano? Ano raw? Ang tagapagmana ay hindi si panganay na Miss Wen, kundi si Wen Chuning. Nabalitaan ko na ang Pamilyang Wen ay binuo ni pinuno ng Pamilyang Wen kasama ang unang asawa ng Pamilyang Wen, sama-sama silang nagsikap, pero ibinigay ang pagmamanahan sa anak ng pangalawang asawa. Napaka-imposible naman nito. Bakit? Anong karapatan niya? Tama iyan, pinuno ng Pamilyang Wen. Kung ibibigay mo kay ikalawang Miss Wen ang pamana, dapat ay magbigay ka ng sapat na dahilan, di ba? At bakit? Siyempre, dahil lang, mas magaling ako kaysa kay Wen Tangtang. 3 taong gulang pa lang ako ay nag-aral na ako ng medisina, at noong 10 taong gulang ako ay nakakapagpagaling na ako. Noong 12 taong gulang ako, tinagurian na akong batang henyo sa medisina. Sa edad na 21, nakapasok agad ako sa ospital ng Jintang. Kung ang posisyon ng tagapagmana ng Pamilyang Wen ay hindi mapupunta sa akin, ibibigay ba ito sa basurang iyan? Kanina lang ay tinatawag mo pa akong ate. Pero matapos i-anunsyo na ikaw ang tagapagmana, hindi mo na ba kayang magpanggap? Tangtang, ginagawa lang ito ng iyong ama para sa kapakanan ng Pamilyang Wen. Wala kang alam sa medisina at hindi mo rin alam kung paano mamahala. Kung ikaw ang magmamana ng klinika ng Pamilyang Wen, hindi ba masisira lang ang lahat ng pinaghirapan ng iyong ama sa loob ng maraming taon? Tama. Sa loob ng maraming taon, ano ba ang naitulong mo sa Pamilyang Wen? Maliban sa pagbibigay ng kahihiyan sa Pamilyang Wen, ano ang karapatan mong maging tagapagmana? Sa bagay, itong si ikalawang binibining Wen, kahit na napakabata pa, ay nalampasan na ang mga eksperto sa medisina. Talagang siya ang mas nararapat na maging tagapagmana ng Pamilyang Wen. Kung ang Pamilyang Wen ay mapupunta lang sa mga kamay ni eldest Miss Wen, ang lahat ng naipundar ng pinuno ng Pamilyang Wen sa loob ng maraming taon ay baka maglaho lang na parang bula. Pa, naaalala mo pa ba kung paano mo binuo ang negosyo natin noon? Ilang taon na ang lumipas. Bakit kailangan mo pang banggitin yan? Noong panahong wala ka pang kahit ano, sumalungat si mama sa pamilya niya para lang pakasalan ka. Sinamahan ka niya, simula noong isa ka lang natambay na walang alam sa mga gamot, at unti-unting binuo ang Pamilyang Wen Clinic, hanggang sa maging pinuno ka ng Pamilyang Wen. Pero nasaan ka na ngayon? Bata pa lang ako, hindi mo na ako binigyan ng pansin. Lahat ng magagandang pagkakataon sa pamilya ay ibinigay mo lang sa kapatid kong ito. Kailan mo ba ako pinaglaanan ng oras? Gaano pa katagal? Kuya, huwag kang mag-alala. May 15 minuto pa. Noong nawala si mama, pinatuloy mo agad ang kabit na ito at ang kanyang anak sa ating tahanan at hinayaan silang apihin ako. Ngayon naman, gusto mo pang ang anak ng kabit na iyan ang magmana ng pinaghirapan ni mama? Napakakawawa naman ng panganay ng Pamilyang Wen. Ang negosyong magkasamang binuo ng kanyang mga magulang ay mapupunta lang pala sa anak.
ng isang kabit, nasaan ang katarungan? Totoo yan. Huwag niyo siyang pakinggan. Siya ay wala namang alam sa medisina. Isang pabuhat sa pamilyang Wen, paano niya mapamamahalaan ang pamilyang Wen Clinic? Paano kung sabihin ko na marunong ako sa medisina? Hindi maaari. Alam naman ng lahat na wala kang silbi. Paano ka magkakaroon ng alam sa panggagamot? Papa, hindi ako sang-ayon sa anunsyo niyo tungkol sa tagapagmana. Humihiling ako ng isang pagsubok laban kay Wen Chuning. Gusto mo akong hamunin sa isang pagsubok? Pinapayuhan kita. Huwag mo nang sayangin ang oras mo. Dahil kahit may alam ka pa sa panggagamot, ano naman? Ang walang silbi ay mananatiling walang silbi. Totoo iyan, Tangtang. Kahit pa may alam ka sa panggagamot, hindi ka makapantay kay Ningning. Si Ningning ay bata pa lang, matalino na talaga siya. Ikaw, mas mabuting manatili ka na lang sa bahay at mag-enjoy. Ang bigat ng pagpapatakbo ng negosyo ng pamilya, mas mabuting ibigay iyan sa taong may kakayahan. Anong kaguluhan ba ito araw-araw? Ang kapatid mo ay mahusay, alam na iyan ang lahat. Lagi ka na lang nanggugulo. Isang taong hindi man lang nakatapos ng kolehiyo at wala nang ginawa kundi bigyan ng kahihiyan ng pamilya? Nagawa mo pang gayahin ng iba na magmana ng negosyo? Ano ba? Balak mo bang ang naipundar ko ay tuluyang mawala sa wala bago ka makontento? Papa, nais ko lang naman na makipagpaligsahan sa kapatid ko. Seryoso ba iyan? Kapag hindi po kayo pumayag ngayon, ibig sabihin lang nito na pinapamana mo ang lahat sa anak ng kabit mo dahil sa sarili mong paborito. Anong kabit? Wen Tangtang, ingatan mo yung pananalita mo. Ako ang legal na asawa ng papa mo. Talaga bang balak mo akong pahirapan para lang makontento ka? Pa, kayo na lang po sa mundong ito. Ang kaisa-isa kong kamag-anak, syempre ayaw kong may mangyaring masama sa inyo. Subalit, hindi ako papayag ng walang kondisyon. Kapag natalo ako, handa akong isuko ang karapatan ko bilang tagapagmana ni klinika ng pamilyang Wen. Ikaw ang nagsabi niyan? Hibian, kaya huwag sang magsisisi. Sige, pumapayag ako na makipaglaban sa iyo. Subalit, kapag natalo ka, kailangang lumayas ka sa bahay na ito at mula ngayon ay wala ka ng kinalaman sa pamilyang Wen habang buhay. May lakas ka ba ng loob? Bakit naman ako matatakot? Ngunit, dapat maging patas ang laban. Kapag ikaw ang natalo, bukod sa pagsuko sa pwesto mo bilang tagapagmana, isama mo rin ang nanay mo, pumunta kayo sa puntod ng nanay ko, at lumuhod kayo ng 10,000 beses para humingi ng tawad. May tapang ka bang makipaglaban? Bakit naman ako hindi papayag? Hindi ako naniniwala na may alam ka talaga sa medisina. Mahal, pumayag ka na po. Dahil kung hindi mo pagbibigyan si Tangtang, paano kung kumalat ang masasamang balita laban sa pamilyang Wen? Anong gagawin natin? Sige, pinapayagan ko ang inyong paglalaban. Gamitin ang inyong galing sa medisina para sa pwesto. Bilang tagapagmana ng pamilyang Wen. Nay, tingnan mo. Ito ang lalaking pinili mong samahan kahit tinalikuran mo ang lahat. Dahil mas kinakampihan niya ang babae niya at ang kanilang anak sa labas. Babawiin ko lahat ng ibinigay mo sa kanya hanggang sa wala nang matira. Anong nangyayari? Young Master, may ginagawa sa daan sa harap, kailangang humanap ng ibang daan. E di bilisan nyo na. Huwag niyong pigilan ang kuya ko sa pagpigil sa kasal. Opo. Ipinahayag ko. Para sa tagapagmana ng Wen Clan, ang kompetisyon sa panggagamot ay opisyal nang magsisimula. Ang laban ay hahatiin sa dalawang bahagi. Ang unang bahagi, pagtukoy sa sangkap ng gamot. Pangalawang bahagi, pag-asikaso sa mga pasyente. Sisimulan na natin ang unang bahagi, ang pagtukoy sa mga gamot. Halina kayo, ipakita na ang mga gamot. Ang gamot na ito ay gawa sa iba't ibang halaman. Kailangan ninyong isulat kung ano ang mga natukoy ninyong sangkap. Kung sino ang pinakatumpak, ay siyang panalo. Ate, bakit mo pa ito ginagawa? 3 taong gulang pa lang ako ay nagtutukoy na ako ng gamot? Kung sakaling manalo ako, hindi ba parang inaapi lang kita? Tama siya, Wen Tangtang. Sa tingin ko, sumuko ka na habang maaga pa. Hindi mo talaga kakayanin si Ningning. Huwag mong hintayin na mapahiya ka lang dito. Tingnan mo nga naman. Alam niyo ba, kayong dalawa ay bagay na bagay. Ikaw, anong ibig mong sabihin? Wala akong ibig sabihin. Bakit ang laki ng reaksyon mo? Tama na yan, huwag na kayong mag-away. Magsisimula na ang pagtukoy sa gamot. Ang gamot na ito
Hindi ba't isang walang kwentang tao itong si eldest Miss Wen? Bakit natapos siya ng sabay kay ikalawang binibining Wen? Ate, napakabilis mong sumagot. Baka naman hinulaan mo lang iyan. Tama ka, Wen Tangtang. Isang walang silbi ka lang mula sa pamilyang Wen. Paano ka naman makakaintindi tungkol sa mga halamang gamot? Sa tingin ko, dapat ka nang sumuko agad. Pagkatapos ay lumuhod ka at humingi ng tawad kay Ningning. Baka sakaling, hindi ka na mapaalis sa pamilyang Wen. Oo nga, ate. Kung magsosorry ka sa akin ngayon at hihingi ng tawad ng maayos, baka sakaling mapatawad pa kita. Sinasabi ko sa inyo, kayong dalawa. Pwede bang itigil nyo na ang mga walang kwentang pinagsasabi nyo? Ilabas na ninyo ang mga sagot. Sige po, ihahayag na natin ngayon ang sagot ni ikalawang Miss Wen. Angelica, si Sandra, almond, codonopsis, tianma, cloves, atractylodes. Cinnamon. Mali ito. Mayroong 8 klase ng halamang gamot, 7 tama ang nakuha ni ikalawang Miss Wen, at isa ang mali. Mana ka talaga sa akin, anak ko. Napakahusay mo. Ha. Hay nako, siningning talaga ang dangal ng aming pamilyang Wen. Ang gamot na ito ay hango sa reseta ng bathala ng medisina na si Fan Chenke. Para sa panggamot ng hika, kaya ito nabuo. Dahil magkakahalo ang iba't ibang gamot, kung ang isang karaniwang tao ay makakatukoy ng 3, ay kahanga-hanga na. Pero nakatukoy siningning ng 7. Wow, napakahusay talaga ni ikalawang Miss Wen. Hindi nakakapagtaka na binansagan siyang pambihirang henyo na lumilitaw lang minsan sa 100 taon. Sa nangyayaring ito, delikado na si eldest Miss Wen. Totoo yan. Siguradong itong si panganay na Miss Wen ay baka tuluyan ng mapalaya sa pamilyang Wen. Nakita mo ba? Wen Tangtang, ganito kagaling si Ningning. Hindi ka talaga uubra sa kanya. Baka sa huli ay mapalayas ka lang sa pamilyang Wen. Tapos magmukha kang aso. Dito sa sahig, napilit na nagsusumamo na, huwag paalisin. Teka, ano bang amoy iyan? Ang baho naman. Anong mabaho? Siyempre ang bibig mo ang mabaho. Wen Tangtang, nagawa mo pa akong lokohin? Huwag na tayong magsayang ng oras. Judge, paki-anunsyo na ang tamang sagot. Inaanunsyo na ang sagot ng panganay na dilag ng pamilyang Wen. Ate, hindi kaya masyadong malayo ang sagot mo, kaya nabigla ang judge? Sabi ko na nga ba, hula-hula lang ang isinusulat niya. Kung makilala niya ang 3 sangkap na gamot, handa akong magpahiya sa sarili ko. Tama, lahat ay tama. Ang panganay na dilag ng pamilyang Wen ay nakakuha ng lahat ng tamang sagot. Ano? Isa lang siyang walang kwenta. Paano posibleng makilala niya talaga ang 8 sangkap? Dangui, Wuweizi, Xingren, Dangshen, Tianma, Dingxiang, Baizu, Haupu. Talagang tama silang lahat. Hindi maaari. Hinding-hindi iyan mangyayari. Siguradong nandaya lang siya. Oo, tiyak na nandaya siya. Talaga bang tama lahat? Paano itong nangyari? Tay, Nay, siguradong nandaya si Wen Tangtang. Siya na bata pa lang ay hindi makakilala ng kahit anong halamang gamot. Paano niya natukoy ang lahat ng sangkap sa gamot ni God of Medicine na si Fan Chenke? Adek, maraming tao ang nakasaksi sa lahat. Kung sinasabi mong nandaya ako, ipakita mo ang iyong ebidensya. Saka, sino ang nagsabing, wala akong alam sa mga halamang gamot noong bata pa ako? Baka nga, mas may talento pa ako sa iyo? Henyong dalagita? Wen Tangtang, tumahimik ka. Bakit parang galit na galit ka? Dahil lang ba nasagot ko ng tama ang iilang halamang gamot at natalo kita? Gigil na gigil ka na para bang kakainin mo na ako. Ang iyong magandang imahe na iningatan mo dati. Ayaw mo na? Tama na yan. Tangtang, paano mo nalaman ang mga yon? Nandaya ka ba? Tay, sasabihin ko po ulit. Kung sa tingin niyo po ay nandaya ako, ipakita niyo ang ebidensya. Paano mo masasabing pandaraya iyon? Ako mismo ang sumulat ng mga reseta na iyon, kaya kahit nakapikit ay madali ko lang masasagot ang mga iyon. Wala silang mahahanap na ebidensya ng pandaraya laban sa akin. Kung ganoon, matapos gilingin ang 8 klase ng halamang gamot, unahing ilagay ang almond at clove. Kapag umabot na sa 80 degree ang init, ilagay ang atractylodes, gastrodia, at dongquai. Pagkalipas ng 10 minuto, ilagay ang magnolia bark at codonopsis. At sa huli ay ilahok ang shisandra. Pagkatapos ay gawing pildoras habang mainit pa. Tay, tama po ba ang sinabi ko? imposible ito. Paano niya nalaman ang proseso ng paggawa ng gamot?
Gaano pa ba katagal bago tayo makarating sa Starry Hotel? Pwede bang bilisan mo? Tingnan mo. Masyado nang nag-aalala ang kuya ko. Miss, 10 pang minuto. Narinig mo ba? 10 pang minuto. Hindi naman tatakas si Dr. Wen. Ano bang alam mo? Natatakot lang ako na baka apihin nila siya. Ang nakasulat dito sa Wen Tangtang ay tungkol sa proseso ng paggawa ng gamot. Mukhang sa pagkakataong ito, mukhang tama nga ang hula niya. Pero kailangan pa ng tamang timpla ang mga gamot na ito. Matapos gilingin ang 8 uri ng halamang gamot, unahin ang paglalagay ng almond at cloves para mapainitan muna ang mga ito. Kapag ang temperatura ng kawa ay umabot na sa 50 antas, ilagay ang Atractylodes, Gastrodia at Angelica. Pagkalipas ng 7 minuto, ilagay naman ang Magnolia at Codonopsis at panghuli ihalo ang Schisandra. Sa ganitong paraan, makuha ang tamang luto. Diyos ko po, hindi nga nagkakamali ang ating direktor. Pati ang reseta ng Diyos ng medisina ay kaya niyang baguhin. Sinwerte ka lang dahil nagkataon lang ang lahat. Nagkataon lang na nakita mo ang reseta ng Diyos ng medisina. Kaya naman, nakuha mo ang tamang sagot ngayon. Iang kakayahan ni Fanchenke, kung siya ang pangalawa sa buong mundo, walang mangangahas na tawaging sarili nilang una. At nagawa mo pang pagdudahan siya? Aba, puring-puri mo ako kanina, tapos ngayon ay nilalait mo na ako. Ang wentangtang na ito, parang hindi. Naman siya ganoon kawalang kwenta. Paano kung manalo talaga siya sa paligsahan? Anong gagawin natin? Hindi pwede. Kailangan kong gumawa ng paraan. Kilos, Opo. Sige, dumiretso na tayo sa susunod na kompetisyon. Susunod, bibigyan ko kayong 2 ng kani-kaniyang pasyente. Kailangan ninyong matukoy kung ano ang sakit nila at gamutin ito. Wen Tangtang, naging maswerte ka lang kanina? Pero pagkatapos nito, natatakot ako na hindi mo na makukuha ang ganoong klaseng suwerte. Magsimula na ang kompetisyon. Ngayon, ano ang nararamdaman mo? Nararamdaman kong wala na akong lakas sa buong katawan. Doktor, mawawala na ba ako? Huwag kang mag-alala. Nandito ako. Sisiguraduhin kong magiging maayos ka. Lason ito. Wen Tangtang, bakit nakatunganga ka lang dyan? Hindi mo ba nakikitang ginagamot na ni Ningning ang pasyente? Wala kang ginagawa rito? Marahil ay? Hindi mo ba alam ang gagawin? tama Tangtang. Kung hindi mo talaga alam, huwag kang mamilit. Baka kung ano pa ang mangyari at mapahamak pa ang pasyente mo, mahirap nang managot niyan. Nagitiwala ka ba sa akin? Wen Tangtang, tingnan natin kapag wala ng buhay ang pasyente sa ginagawa mo, kung paano mo aayusin ang gulo na ito. Wen Tangtang, ano bang ginagawa mo? Kung hindi mo kayang gamutin, pwede ka namang sumuko. Bakit kailangan mo pang saktan ng pasyente? Tama siya, Tangtang. Hindi naman nakakahiya kung hindi mo kayang gamutin ang pasyente. Kapag kumalat ang balitang ito, iisipin ng mga taong walang alam na may ginawa kang masama sa kaniya. Binigo mo talaga ako. Nagamot ko siya. Hahaha. Ikaw talaga ang pinaka-importanting anak ko. Sa loob lang ng maikling panahon, ay nagamot mo na ang pasyente. Sabihin mo sa amin, ano ba ang naging sakit ng pasyenteng ito? Ang pasyente ay may sakit sa katawan at ulo dahil sa lamig ng hangin, at ang pulso niya ay nanghihina. Gumamit ako ng acupuncture, itinama sa hego, feng qi, at tayang na mga pressure point para mawala ang sakit at lamig. Tapos pinainom ko ang pasyente ng mainit na tubig para ang lamig sa katawan niya ay mailabas sa pamamagitan ng pagpapawis. Tama. Napakahusay nga ni ikalawang binibining Wen. Sa ganun lang kaikling oras, ay 70% ng magaling ang pasyente. Ang kailangan na lang ay magpahinga ng kalahating buwan at ganap na siyang gagaling. Salamat po, Doc. Tsamba mo lang iyon, pero sa pagkakataong ito, tingnan natin kung mananalo ka pa sa akin. Pinapayuhan kita, habang maaga pa,
Umalis ka na sa pamilyang Wen. Hindi pa sigurado kung sino ang mananalo. Anong nangyayari dito? Ang parusa na ito. Bakit naging itim ang kulay nito? Itong mancha, bakit ito naging kulay itim? Kanina lang, noong sinusuri ko ang katawan ng pasyente, natuklasan kong ang pasyente ay may breast cancer. Pero hindi ito ang pinakadelikado, ang pinakamabigat na problema ay, ang pasyenteng ito ay may lason sa kanyang katawan. Ano? Bakit magkakaroon ng lason sa mancha na yan? Sino ang naglagay ng lason? Paano mangyayari iyon? Tama! Pero mabuti na lang hindi pa kumakalat ang lason, agad kong ginamitan ng silver needles para mailabas ang lason mula sa kanyang katawan. Totoo ba iyan? Kayang alisin ang lason gamit lang ang karayom sa loob ng napakaikling panahon? Hindi mo ba narinig ang sinabi niya? Sabi niya ay hindi pa kumakalat ang lason. Ibig sabihin na lason na bago pa magsimula ang paligsahan. Sinong napakasama ng loob ang gagawa nito para saktan ng isang pasyente? Posible kayang pakana ito ni Pamilya Wen dahil ayaw niyang manalo si eldest Miss Wen? At sadyang may pinagawa siyang tao? Imposible naman siguro. Kung ganoon ay napakasama na nila. Sino pang maglalakas loob na magpagamot sa Pamilya Wen pagkatapos nito? Huwag kayong magpanik. Ang lahat ng ito ay base lamang sa mga salita ni Wen Tangtang. Pakinggan natin ang sasabihin ng hurado. Totoong may breast cancer ang pasyente. Subalit napagaling na ito ni eldest Miss Wen. Pero base sa kanyang pulso kanina, wala naman akong nakitang senyales ng lason. Nasisiraan ka na ba ng bait? Nailabas na ni Dr. Wen ang lason. Anong sinusuri mo pa dyan? Kung gayon, paano mo gustong suriin natin? Dapat suriin ang inilabas na mancha ng likido kung may lason ba talaga ito. Kayong mga naroon, kunin ang mancha at ipasuri agad. Kuhanin ang mancha ng dugo at i-check ito. Opo. Mahal, wala namang dahilan para rito. Tingin ko ay si Tangtang, natatakot siyang matalo kay Ningning, kaya siya nagsinungaling. Ako, nagsisinungaling? Kung ganoon, hintayin nating lumabas ang resulta para makita kung sino talaga ang nagsisinungaling. Tangtang, kahit na natalo ka kay Ningning, hindi ka naman agrabyado, hindi mo kailangan na magmatigas pa, hindi ba? Sa tingin ko ay alam ni Wen Tangtang na matatalo na siya. Kaya gusto niyang idamay si Pamilyang Wen at pagbintangan si Pamilyang Wen. Ang ganitong uri ng manugang, hindi namin siya kailangan sa Pamilyang Jiang. Eksakto. Ngayong araw na ito, ititigil ko na ang pakikipag-isang dibdib na ito. Kalokohan. Boss, lumabas na ang resulta ng pagsusuri. Ihayag ang resulta. Positibo sa lason ang nakitang mancha ng dugo. Anong magagawa ng lason na iyan? Sigurado ako na siya ang naglagay niyan. Wala kaming sama ng loob sa isa't isa ng pasyente. Ano namang magiging dahilan ko para lasunin siya? Natatakot ka lang na matalo sa aming siningning? Tita Yang, ang ibig mo bang sabihin, natatakot akong matalo kay Wen Chuning, kaya sinasadya kong lasunin ang sarili kong pasyente? Para lang pahirapan ang lahat at hayaan ang sarili kong matalo? Oo, iyon nga. Bakit niyo ba ako tinitingnan? Tita Yang, hindi mo ba naisip na nakakatawa ang sinasabi mo? Kung gagamitin ko ang lohika mo sa kabaligtarang paraan, ibig sabihin ay may isang taong linalason ng pasyente ko. Ang tanging layunin ay para dagdagan ang hirap ng trabaho ko dahil gusto nila akong matalo. Ano ang mga sinasabi mo? Kaya pinagdududahan mo ba na ang nanay ko ang naglagay ng lason? Nandito lang ang nanay ko sa buong oras, hindi siya kailanman lumabas. Sa tingin ko, dahil wala kang kakayahang talunin ako, kaya ikaw mismo ang naglagay ng lason para lituhin ang lahat. Hindi nga umalis ang nanay mo, pero ako ba, lumabas din? Hindi ka nga umalis? Pero hindi ibig sabihin niyon ay hindi ka pwedeng mag-utos ng ibang tao. Sa tingin ko, ang bagay na ito ay kay Madam Wen ay siguruhing may kinalaman siya. Ganon din ang tingin ko. Sa expression pa lang niya, alam mo na. Siya nga, siguradong siya iyon. Sabi ko na nga ba? Tingnan mo ang hitsura niyang parang guilty. Magsalita ka. Bakit bigla kang natahimik? Anong pinagsasabi ninyo? Hindi ang nanay ko ang gumawa nito. Niloloko lang kayong lahat ni Wen Tangtang. Bago ang paligsahan, mayroon bang nagpakain sa'yo ng kahit anong kakaibang bagay? Mayroon po. May isang lalaki na kapareho ang suot na damit sa kanila. Ang sabi ay may ipapainom siya. Nagamot para mawala ang sakit. Sige, hanapin niyo ang taong iyon para sa akin. Masusunod po. Ito ba ang taong iyon?
Opo. Siya nga po. Ang iyong katawan ay kailangan pang magpahinga, kaya mauna ka na muna. Halika, dahan-dahan lang. Magsalita ka. Sino ang nag-utos sa iyong maglagay ng lason? Ayaw mong magsalita. Kung hindi ka magtatapat, tatawag ako ng 911 at ipakukulong kita. Amo, napilitan lang din po ako. Ang ginang po ang nag-utos sa akin na gawin ito. Ano ang ibig sabihin nito? Mahal, nawala lang ako sa sarili, ginawa ko lang ito para sa mga bata, para sa ikabubuti ng pamilyang Wen. Ayaw kong malungkot si Ningning at natatakot din ako na baka hindi mapamahala ang mabuti ni Tangtang ang klinika. Pangako, hindi ko na po ito uulitin. Sige na. Tahan na. Alam kong para sa ikabubuti ng pamilyang Wen ang ginawa mo. Ngunit, huwag mo na itong uulitin. Malinaw na ang lahat, maaari ka nang lumabas. Opo, mahal na amo. Kaya ganito na lang iyon, tapos na. Hindi mo man lang tinanong ang panig ko, at ang pangyayaring ito ay matatapos na lang ng ganoon? Ang iyong tita Yang ay nag-aalala lang sa ikabubuti ng pamilyang Wen na klinika. Kapag ang klinika ay napunta sa iyong mga kamay at nasira ang reputasyon nito, gusto mo bang lahat ng tao ay kutyain ka at siraan ang iyong pagkatao? Kaya naman, ang tagapagmana ng pamilyang Wen na klinika ay si Wen Chuning. Wen Chuning. Bakit? Gayong malinaw na si eldest Miss Wen ang nanalo sa kompetisyon, bakit ang tagapagmana ay si ikalawang binibining Wen na naman? Wala rin palang silbi kahit lumaban pa. Isa ka lang namang trabahador. Bakit pa namin kailangang magpaliwanag sa iyo? Akala mo ba dahil mas magaling ang kakayahan mo sa medisina kaysa sa akin, ay makukuha mo na ang titulong tagapagmana? Ako ang pinakamahal na anak ni Papa, at ang pagiging tagapagmana ay para sa akin lang. Pa, sigurado po ba kayo na talagang kakampihan nyo ang mag-inang iyan? Anong kakampihan? Ginagawa ko ito para sa ikabubuti ng klinika ni pamilyang Wen. Wala kang mga koneksyon at hindi mo rin alam kung paano mamahala. Kung mapupunta sa kamay mo ang klinika, anong magandang mangyayari? Sige, iyan ang sabi nyo. Nakikiusap ako sa lahat ng mga panauhing narito na saksihan ang mangyayari. Mula sa araw na ito, ako, si Wen Tangtang, ay puputol na ng ugnayan kay pamilyang Wen, wala na tayong relasyon. At simula ngayon ay wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Suwail kang anak. May lakas ka ng loob na talikuran ang sarili mong pamilya. Pinuno ng pamilyang Wen. Ngayong araw na ito ay tapos na. Talagang puputulin ko na ang lahat. Pinuno ng pamilyang Wen. Ang relasyon natin ngayong araw, putulin man o dapat na talagang maputol. Mabuti. Mabuting desisyon ang pagputol nito. Eldest Miss Wen, suportado kita. Sige. Ngayon ay formal kong idinedeklara na pinalayas na si Wen Tangtang sa pamilyang ito. Mula ngayon ay hindi na siya makakatapak pa sa pinto ng mga pamilyang Wen kahit anuman ang kanyang gawin sa hinaharap. Sa pamilya nating mga pamilyang Wen ay wala na siyang kinalaman. Uncle Wen, dahil ngayon si Wen Tangtang ay hindi nakabilang sa pamilyang Wen. Kung ganoon, sa pagsasama ng pamilyang Jiang at pamilyang Wen, hindi ba dapat ay palitan na ang pakakasalan? Mahal ko, bakit hindi hayaan sina Ningning at pamilyang Jiang ang magpakasal? Ningning, anong sa tingin mo? Siyempre payag po ako. Sige, napakaganda ng pag-iibigan nyo. Mabuti na lang at nakipaghiwalay na ako sa pamilyang Wen. Kung hindi, pagkatapos kong pakasalan si Young Master Jiang, baka nakasira pa ako sa 2 taong tadhana ang magsama. Wen Tangtang, ang bagay na ito ay pribadong usapan sa pagitan ng pamilyang Jiang at pamilyang Wen. Isa ka na lang palayas at estranghero? Bakit ka nakikialam? Ha. Anong itinatawa mo? Tinatawanan ko ang ibang tao rito. Isang malaking kayamanan na sana ay nawala pa nang hindi nila namamalayan. Hanggang dyan lang kayo, kayong lahat ay hindi karapat-dapat. Ningning, ang engagement party na ito ay para sa ating dalawa, hindi ba dapat nating paalisin ang mga taong walang kinalaman dito? Kayo rito. Paalisin si Wen Tangtang kasama ang kaibigan niyang trabahador, palayasin sila. Tingnan ko lang kung sinong mga has nasaktan siya. Tingnan ko lang kung sinong mga has na lumapit sa kanya. Ang tagapagmana ng GC Group, si Ji Yanzhou, ay nag-aalok ng kasal kay binibining Wen Tangtang. Tangtang, pwede ka bang magpakasal sa akin? Ang tagapagmana ng GC Group ay nag-propose sa itinakwil na si eldest Miss Wen. Anong nangyayari? Dr. Wen, pumayag ka na po sa kuya ko. Alam ko,
na nandito ka para tulungan ako. Salamat sa kabutihan mo. Pero, hindi pa rin ako makakapayag sa alok mo. Bakit po? Wala na ba talaga tayong pag-asa? Ano bang kaganapan nito? Si panganay na Miss Wen ay tinanggihan ng alok ng tagapagmana ng Jishi Group. Siya kaya ang pinakamayamang tao sa Jiangcheng. Tama ka. Kailan pa? Nakilala ni Wen Tangtang ang tagapagmana ng pamilyang G? Sinasabi mong tagapagmana ka ng pamilyang G. Talaga ba? Eh di sasabihin ko na rin na ako ang hari ng mundo. Nakita ko na siya sa isang party dati. Kamukha nga siya ng batang amo ng pamilyang G. Pero, hindi ba't ang batang amo ng pamilyang G ay may hinahanap na babaeng mahal niya? Bakit siya nag-propose kay panganay na Miss Wen? Posible kayang si panganay na Miss Wen ang matagal na niyang minamahal? Ibig bang sabihin nito, si Miss Pamilyang Wen ang matagal na niyang minamahal? Si Wen Tangtang ay ang pinapangarap na babae ni Jianzhou. Imposible. Si Wen Tangtang, na isang taong hindi man lang nakapagtapos ng kolehiyo, paano niya makikilala ang tagapagmana ng pamilyang G? Alam ko na. Siguradong nilandi mo si Jianzhou at gumawa ng paraan para mapalapit sa kanya. Ang lakas ng loob mo. Ang lakas ng loob mong sampalin ako sa harap ng maraming tao. Tinamaan ka sa sinabi ko, no? Mga kaibigan, tingnan niyo ito, ang babaeng ito. Para lang umangat sa buhay, ay ibebenta pati ang kanyang dangal. Ngayong, nabuking na siya, ay galit na siya ngayon. Wen Tangtang, hindi ko inasahang gagawa ka ng ganyang bagay. Sinisira mo ang pangalan ng pamilyang Wen. Sa mismong harapan ko, ginagawan niyo ng kwento ang tao ko. Mukhang gusto niyo nang maparusahan. Oo nga, gusto niyo ba talagang tapusin namin ang lahat? Sila ba ang nang-aapi sa iyo? Anong gusto mong gawin ko sa kanila? Huwag mo nang pakialaman ang mga problema ko. Salamat. Kayong kilala. Muna ang tagapagmana ng pamilyang G. Ba't nagpapaka-inosente ka pa ngayon? Baka naman sa likod nito ay masama ang iyong gawain. Walang hiya ka. Ako ang second young mistress ng pamilyang Wen. Anong karapatan mong saktan ako? Oh, ikaw pala ang second young mistress ng pamilyang Wen. Akala ko pa naman kung saang ospital galing ang baliw na babaeng ito. Ikaw. Napakahusay mo naman, sige nga, saktan mo ako. Araw-araw kang nanlalait ng iba. Pero tingnan mo nga ang sarili mo, anong klaseng tao ka? Tumingin kayo rito, ang babaeng ito. Isang gabi bago ang engagement ng sarili niyang ate, nakipagrelasyon sa magiging bayaw niya. Ano naman ngayon? Total naman ako na ang magpapakasal kay Jiangchi. Tama, hindi naman tayo natuloy sa engagement ni Wen Tangtang. At ang tanging nilalaman ng puso ko ay siningning lang. Wala talaga kayong mga hiya sa balat niyo. Tangtang, sabihin mo sa akin, ano ang gusto mong gawin ko sa kanila? Nakapagtataka na napalapit si Wen Tangtang kay pamilyang G at hinahayaan pa ni Jianzhou na todo-todo itong protektahan. Kung magagamit ko lang ang batang ito para makalapit kay pamilyang G, mas maganda. Akala ko ba ay nagawang lumapit ni Wen Tangtang sa pamilyang G at nagagawa pa niyang gawing tapat si Jianzhou upang protektahan siya. Kung magagamit ko lang ang batang ito para makakonekta sa pamilyang G ay maganda. Young Master G, isang malaking swerte para sa batang si Tangtang na magustuhan niyo po siya. Sa tingin niyo po, kailan kaya kayo bakante? Kaming mga nasa pamilyang Wen at ang pamilyang G ay handang-handa na maging magkamag-anak anumang oras. Pinuno ng pamilyang Wen. Talagang napakamalimutin mo na sa iyong kinalalagyan. Hindi ba't kakaputol lang natin ng ugnayan bilang pamilya kanina? Sino ba ang gusto mong ipakasal doon? Si Wen Chuning ba? Ay, mali. Mahal ni na Wen Chuning at Jiang Qi ang isa't isa, paniguradong hindi siya papayag. Kung gayon, parang sa pamilyang Wen ay wala na namang ibang anak na babae, di ba? O baka naman ang gusto ni pinuno ng pamilyang Wen ay ang sarili niya ang ikasal doon. Ano ka ba? Magkadugo pa rin tayo at may pinagsamahan. Paanong mapuputol ng gano'n na lang ang pamilya? Kaya, talagang gusto mo akong ipakasal doon? Sinasabi ko na nga ba,
kayong buong pamilya, talagang napakakapal ng mga mukha nyo. Sinasabi ko sa iyo. Ngayon, pakakasal ka sa ayaw at sa gusto mo. Sige po, titingnan ko nga kung paano nyo ako pipiliting magpakasal. Mga tao, kunin niyo siya. Igapos niyo si Wen Tangtang. Sino ang nangangahas? Hindi ba ito ang grupong nakita natin kahapon sa klinika? Ito ang Vice-Decanosan ng Ospital ng Jintang. Bakit siya narito? Dahil ito sa pamilyang Wen at Jiang. Sino ang may kakayahang mag-imbita sa kanya? Vice-Decano-san, Vice-Decano-san. Akala ko po ay hindi kayo makakarating ngayon. Director Lee, kung hindi ako pupunta, di ang ating head doctor ay baka kung ano nang nangyari sa kamay ng iba? Kapag kumalat ito, mapapahiya ang ating ospital. Tama po kayo. ang trabahador na nakakausap ni Vice-Decano-san ay si Director Lee talaga? Kung ganoon, sino naman ang head doctor? Bakit ka nandito? Narinig ko mula kay Director Lee na araw ng iyong engagement ngayon. Kaya naman, naghanda ako ng regalo para batiin po kayo. Nabalitaan ko mula kay Director Lee na ngayon ang araw ng engagement mo, kaya naghanda ako ng regalo para batiin ka sa mahalagang okasyong ito. Eh kayo naman? Sa ganitong kaimportanteng okasyon, paano naman kami mawawala? Tama ka. Noong una, naparito kami para magdagdag ng biyaya. Hindi ko akalain na may mga taong napakamanhid na naglakas loob na apihin si Dr. Wen sa harap namin. Ang taong iyon ay hindi ba si Dean Zhao mula sa National Agriculture Research Institute? Siya. Ay talagang kakilala si Wen Tangtang? Ang nasa tabi ni Dean Zhao. Hindi ba't ang kilalang mineral tycoon na si Tong Mingyue, si Chairman Tong? At iyon pa, ang chairperson ng Global Real Estate, si Yang Wei Guo. Sino ba talaga itong si eldest Miss Wen? Paano niyang nakuha ang atensyon ng maraming makapangyarihang tao na rumespeto sa kanya ng ganito? Wen Tangtang, isa ka lang naman na walang silbing anak ng pamilyang Wen sa pamilya niyo? Paano? Paanong may kilala kang mga sikat at malalaking tao? Naglakas loob kang maging bastos kay Dr. Wen. Alam mo ba kung sino itong nakatayo sa harap mo ngayon? Kahit kami ay hindi makapagsalita ng ganyan kay Dr. Wen, saan ka kumuha ng ganyang kalakas na loob? Kahit kami ay hindi nangangahas na makipag-usap kay Dr. Wen ng ganyan, saan mo nakuha ang lakas ng loob na yan? Kung hindi siya si Wen Tangtang, sino pa kaya siya? Makinig kayong lahat. Siya ay ang direktor ng ospital ng Jintang. At bukod doon, siya ang maalamat na Diyos ng medisina, si Fan Chenke. At higit pa riyan, siya ang tao na kahit ang mga mayayaman ay handang ibigay ang lahat mapalapit lang sa kaniya. Grabe naman. Ang galing talaga ng direktor natin. Paano ito nangyari? Paano ito naging posible? Samantalang sa pamilyang Wen, siya ang may pinakakaunting talento sa medisina. Pinuno ng pamilyang Wen. Ako ba talaga ang walang talento? O dahil ba ito sa magaling mong asawa na palaging umaapi sa akin simula bata? Nagbulag-bulagan ka lang sa lahat? Pero alam mo ang totoo. Mahal, ako. Bakit gayong nakamit mo ang ganyang kalaking tagumpay? Hindi mo man lang tinulungan ang klinika ng pamilyang Wen? Dahil nabanggit mo rin lang yan, pinaalala mo sa akin. Kaya dapat ko ring sabihin, pinuno ng pamilyang Wen, napakahina talaga ng kakayahan mong mamahala. Dahil sa akin, lihim kang tinutulungan ng marami kong kaibigan. Ngunit nasa kamay mo na ang klinika ng pamilyang Wen. Ngunit hanggang ngayon, ay bagsak pa rin ang takbo nito. Ang ibig mo bang sabihin, ang klinika ng pamilyang Wen ay nakadepende lang sa iyo? Tama. Kung hindi, sa tingin mo ba, ang maliit mong klinika ay magtatagal ng ganito? Hindi ito maaari. Ang aming klinika ng pamilyang Wen. Paano mangyayari na umaasa lang sa walang kwenta kong anak? Tangtang, noong una, nagkamali si Papa.
Hindi inasahan ni Papa na mayroon pala akong ganito kahusay na anak. Kung alam ko lang sana, dapat ay matagal na kitang ginawang tagapagmana. Tangtang, kung alam lang ito ng mama mo kung nasaan man siya, tiyak na magiging masaya siya para sa atin dahil mayroon tayong mahusay na anak. Hindi ba? Tama ko? Huwag mong banggitin ang mama ko. Hindi ka karapat-dapat, pero pinaalalahanan mo ako. Sa klinikang ito ng pamilyang Wen, maliwanag na pwede ko naman itong makuha ng direkta. Bakit ko pa kailangang magpakapagod na makipag-agawan sa inyo para maging tagapagmana? Anong ibig mong sabihin? Pinuno ng pamilyang Wen, pinapayuhan kita, sagutin mo na ang tawag na iyan. Ano? Ang pondo ng klinika ng pamilyang Wen ay tuluyan nang naubos. Gawain mo ito. Baka dahil sa mga kaibigan ko, narinig nilang pinutol ko na ang ugnayan sa pamilyang Wen, kaya ngayon ay ayaw na nilang saluhin ang butas sa bulsa ng pamilyang Wen. Ngayon, tingnan natin ang klinika ng pamilyang Wen na ito sa ilalim ng pamamahala mo. Kung gaano pa katagal-tatagal. Hindi mabuting tao si Papa. Tangtang, nagmamakaawa ako sa iyo. Iligtas mo si Papa. Pwede ba? Hindi mo naman gustong makitang mabankrupt si Papa, hindi ba? Ang may kasalanan ay ang masamang babaeng si Yang Yufang. Na-brainwash lang ako ng babaeng iyon. Pa, bakit niyo po nasasabi iyan tungkol kay Mama? Manahimik ka na nga. Hepe ng pamilyang Wen, hindi ko naman po hahayaan lang na makitang mabankrupt ka. Dahil sa totoo lang, ito ang negosyong binuo ng nanay ko gamit ang kanyang buhay. Ngayon, bibigyan kita ng dalawang pagpipilian. Ang una ay ang bumaba ka sa pwesto at hayaan mo akong mamahala sa klinika ng pamilyang Wen. Para sa mga pangangailangan mo, hindi kita babawasan kahit isang kusing. Ang pangalawang pagpipilian ay ang manatili ang klinika ng pamilyang Wen sa iyong mga kamay habang unti-unti itong bumabagsak. Gusto kong makita kung ang klinika ng pamilyang Wen ay hanggang kailan patatagal sa mga kamay mo. Hepe ng pamilyang Wen, pumili ka na. Wala na bang pangatlong pagpipilian? Mabuti at pinaalala mo sa akin, pwedeng may pangatlong pagpipilian. Iyon ay ang hayaan ng ibang tao. Nabilhin ang ating klinikang pamilyang Wen. Kapag nangyari iyon, posibleng ang buhay mo ay hindi na maging ganoon kaginhawa. Mamili ka na lang. Mamili ka na lang. Pipiliin ko ang una. Pa, hindi mo po pwedeng pirmahan iyan. Umalis ka nga rito. Tabi. Sabi ko na nga ba, ang mapapangasawa ng anak ko ay isang taong may tunay na kakayahan. Tangtang, anong oras na? Bilisan na natin. At ituloy na ang pag-iisang dibdib. Pagkatapos nito, pipili tayo ng magandang petsa. Aunt, ikaw at si Achi ay magkakaroon ng isang napakagarbong kasalan. Tita Jiang, mukhang nakalimutan mo na. Ang selebrasyong ito ngayong araw ay tila para sa anak nyo at kay Wen Chuning. Sinisisi ko lahat kay Wen Chuning. Sasabihin ko sa inyo, masama ang pakay ng babaeng iyan. Ako at si Achi ay naloko lang niya. Pero walang problema. Nagising na kami sa katotohanan, kahit ano pang ganda ng iba. Wala pa ring hihigit sa aking manugang na si Tangtang. Oo, tama iyan. Tangtang, dapat ang nararamdaman ko sa iyo. Siya? Lahat ay kasalanan ni Wen Chuning. Na walang hiyang iyon, tinukso niya ako. Jiangchi, bakit mo nagagawang sabihin ng ganyan? Wen Tangtang, bakit hindi mo tularan ang nanay mo? At mawala na lang din? Bakit kailangan mo pa kaming guluhin ng ganito? Bantayan mo ang pananalita mo. Ayaw ko nang marinig iyan sa pangalawang pagkakataon. Dati hinahayaan ko lang kayong maging bastos sa harap ko dahil lang iyon alang-alang kay pamilyang Wen. Ngayon, para sa akin, wala nang kwenta si pamilyang Wen. Ikaw si Wen Chuning, di ba? Ngayon ay opisyal na kitang inuutusan. Ikaw ay mula sa Jintang Hospital, tinanggal na sa trabaho. Tangtang. May iba pa bang kailangan? Tayo, tungkol sa atin. Wala nang tsansa. Noong nalaman ko na hindi ka naman pala tapat sa nararamdaman mo, tapos na tayo. Dahil naging magkarelasyon naman tayo noon, ito ang maipapayo ko sa iyo. Kapag mahal mo ang isang tao, mahalin mo siya ng totoo. At kapag hindi mo na siya mahal, huwag mo siyang saktan.
Iyon nga pala. Iyon ang bagong tableta na ginawa ko, na nagpapahaba ng buhay. Paghatian nyo na lang iyan. Salamat po, Dr. Wen. Basta nanggaling sa kamay ni Dr. Wen, ang halaga nito ay hindi bababa sa 10 bilyong dolyar. Walang anuman. Dahil kanselado na ang engagement ko, halina tayo. Opo, Dr. Wen. Brother Achi, umalis na ang bruhang si Wen Tangtang. Habang nandito pa ang mga bisita, ituloy na natin ang ating engagement. Umalis ka sa harapan ko? Huwag mong dumiha ang damit ko. Ang Chi, anong ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, ikaw ngayon ay isa lamang basura na itinapon ni pamilyang Wen at may kapal ka pa ng mukha na banggitin sa akin ang kasalan? Kaya naman pala hindi ka pinatulan ni Wen Tangtang. Dahil naging tanga at bulag lang ako na nagkagusto sa isang katulad mong masamang tao. Anong ibig mong sabihin? Lakas din ng loob mong sabihan ako niyan? Dr. Wen, ano na ang balak mo? Kababawi ko lang ng ospital na pinaghirapan ng aking ina. Balak ko. Napalaguin at itaguyod ito. Dr. Wen, kung may kailangan po kayo, sabihin niyo lang po sa amin. Handa kaming magsilbi sa inyo, Dr. Wen? Tama po. Handa po kaming magsilbi kay Eldest Miss Wen. Maraming salamat po sa inyo. Tuloy. Chairman Wen, ang Wenkang Traditional Chinese Medicine Group ay matagumpay na nailunsad. Sa kasalukuyan, ay nakakuha na tayo ng mahigit 1,000 malalaking kumpanya para sa isang partnership. Mabuti, naintindihan ko. Mula nang maupo si Chairman Wen, sa loob lang ng 1 taon, nagawa niya ang malawakang pagbabago upang gawing Wenkang Traditional Chinese Medicine Group ang isang maliit na klinika ng pamilyang Wen. Ngayon, ang net income ng kumpanya ay higit sa 4 na beses ang laki at ang bilis ng bawat departamento ay nadoble rin. Tinitingala na rin tayo ngayon bilang pamantayan ng ating mga katunggali. Huwag kang mag-alala. Ang ating kumpanya ay lalo pang uunlad sa hinaharap. Nga pala, dalhin mo rito ang financial report noong nakaraang buwan. Opo. Hello. Hello? Anak, simula na ng buwan, hindi ba't oras na para bigyan mo si Papa ng allowance? Sige. Alam ko na. Ipapabigay ko iyan mamaya kay Sekretaryo Lee para sa iyo. Yung ano pala anak, si Ningning, mula noong nakaraang taon, noong yumukod siya sa harap ng puntod ng mama mo ng 10,000 beses, ay nagkaroon siya ng malalang injury, at muli itong bumalik ngayon. Pati na rin si tita na suring may malalang sakit na rin siya. Hindi mo ba talaga sila kayang tulungan? Pa, sasabihin ko ulit sa iyo. Ang taong masama ang ginagawa ay nagdurusa rin sa huli. Hayaan mo silang manaig sa sarili nilang kapalaran. Isang taon na ang nakalipas, pero si President G ay may dala pa ring bulaklak, araw-araw na naghihintay kay Chairman Wen matapos ang trabaho, nakakamangha ang kanyang determinasyon. Tama ka. Kahit lagi siyang tinatanggihan ni Chairman Wen, ay bumabalik pa rin siya araw-araw. Kahit gaano pagabihin si Chairman Wen, nariyan pa rin siya. Kung mayroon lang din sana akong isang manliligaw na ganyan. Magandang araw po, Chairman Wen. Magandang araw po, Chairman Wen. Kumusta kayo?